Lumayas ang dalagang si Amihan sa kanilang pamilya sa kadahilan ng ayaw na nitong maging sunod-sunuran sa kanyang ama. Mula Benguet, lumuwas siya ng Maynila na ang tanging dala lamang ay ang kanyang allowance. Umupa siya ng apartment. Dito niya nakilala ang ilang tao na magiging ilaw at dilim ng kanyang buhay. Naging kaibigan niya ang babaeng si Eliza. Ito ang tutulong sa kanya para makahanap ng trabaho. Makakapasok siya bilang janitor sa mall. Makikilala niya rin dito si Jolina. Magiging kaibigan niya rin ito. Pero lihim pala siya nitong nilalait dahil sa kanyang lahi. Masipag na janitor si Amihan kaya nagustuhan din siya ng mismong nagsusupervise ng mall. Paborito siya nito na naging dahilan kung bakit siya pinag-iinitan ng lahat. Pero nang magpalit ng supervisor, dito na rin nagsimula ang kalbaryo niya. Noong isang beses, isang matandang babae ang nakapasok sa mall. Hindi sana yun papayagan ng gwardya kundi lang nakiusap ang dalaga. Si Amihan ang pansamantalang pinabantay sa matanda. Tinulungan niyang makakain ang matanda roon pero biglang may isang mayamang customer ang nagreklamo dahil sa pambihirang amoy ng matanda. Nakarating ito sa nakatataas. Dahil si Amihan ang nagpapasok doon, siya ang naparusahan at natanggal sa trabaho. Ano kaya ang magiging reaksyon ng tinuturing na supervisor ng mall kapag nalaman nila kung sino si Amihan? Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga umaapi sa kanya kapag nalaman ng mga ito na siya pala ay ang tagapagmana ng mall na yon? Ito po uli si Mr. Hope at sabay-sabay nating pakinggan ang isa na namang pambihirang kwentong buhay. Bata pa lang ay sunod-sunura na ang dalagang si Amihan sa kanyang ama na si Amando. Lahat ng sabihin nito tungkol sa kanyang pag-aaral at mga desisyon sa buhay ay talagang yon ang nasusunod. Si Amando kasi ang tipo ng ama na tingin niya ay alam niya ang lahat ng makakabuti para sa nag-iisang anak. Si Amihan naman ang tipo ng anak na tingin niya may kaya rin siyang gawin para sa sarili niya. Ang kaso nga lang, hindi rin naman yun nagiging mahalaga dahil mas may halaga ang mga salita ni Amando. Pakiramdam tuloy ni Amihan ay nabubuhay lang siya para maging sunod-sunuran. Wala siyang sariling desisyon. Wala siyang sariling pangarap na gusto niyang tuparin. Tanging pangarap lamang ng kanyang ama para sa kanya ang nasa utak niya. At yun ay ang maging magaling siyang negosyante balang araw. Bagay na hindi niya nakikita sa sarili niya. Ano ba ang mapapala mo sa pagtulong sa mga aso at pusa na yan, Amihan? Ang sinabi ko sa iyo, gamitin mo ang napag-aralan mo para mabuhay ka, para makatulong ka sa akin. Sa amin ang mama mo, pero anong ginagawa mo? Nilalaan mo ang buhay mo sa pagpapakain ng mga aso at pusang gala na yan. Kikita ka ba dyan? Papuri lang ang makukuha mo dyan. Galit na naman ang ama ni Amihan na si Amando nang gabing umuwi siya sa bahay nila. Maghapon kasi siyang hindi nakita sa bahay. Ang akala ni Amando, may pinuntahan lang itong may kinalaman sa tinapos nitong kurso. Pero, kabaligtaran pala ang nangyari. Tuwing umaga ay umaalis ng bahay si Amihan kapag wala sa bahay ang kanyang ama. Nakagawian na talagang mahal na mahal niya kasi ang ginagawa niyang pagpapakain sa mga hayop gaya ng aso at pusa. Bata pa lang siya, pinangarap na niyang maging isang veterinarian. Pero dahil hindi naman yun ang gusto ng kanyang ama para sa kinabukasan niya, kinalimutan na lamang niya ang pangarap niyang yun. Papa, ito po ang gusto kong gawin sa buhay. Ang tulungan ang mga stray animals. Wala silang ibang aasahan kundi ako lang. Buti sana kung may nagmamalasakit dito sa lokal natin. Ang kaso wala naman. Kaya kawawa naman ang mga aso at pusa sa kalye. Katwiran niya sa ama. Pero, gaya ng laging nangyayari, hindi naman siya pinapakinggan ng matanda. Wala akong pakialam kung sino ang pakainin mo dyan sa lansangan. Basta ang akin lang, gamitin mo ang pinag-aralan mo. Magnegosyo ka. Hindi ka ba nahihiya sa angka natin? Lahat ng pinsan mo, negosyante na. Ikaw na nga lang ang nag-iisa naming anak na aasahan namin. Wala ka pang ginagawa. Anong mapapala ng pamilya natin sa mga aso at pusa na yan, Amihan? Hindi mo ba ako naintindihan na kapag hindi mo sinunod ang utos ko, ikaw rin ang magdurusa sa huli? Pati na rin kami dahil alam mo namang hindi habang buhay, malakas kami ng mama mo.
Papa, ito po talagang minamahal kong gawain. Dito ako masaya. Dito ko mas nabubuo ang sarili ko, Papa. Hindi po tayo pareho. Kung ang landas na tinahak mo ay umayon sa'yo, hindi po ganun ang gusto kong tahakin. May sarili po akong buhay. May sarili po akong mga desisyon na dapat po ginagalang ninyo. Ako po ang gagawa ng sarili kong kapalaran. Kaya sana makinig naman po kayo sa akin kahit na ngayon lang po. Sagot ng dalaga sa kanyang ama. Tila lalo namang nag-init ang ulo ni Amando. Hindi makapaniwala ang matanda na kinakaya-kaya na siyang sagutin ng kanyang unika iha. At talagang natututo ka ng mga tuwiran ngayon? Bakit? Yan bang mga desisyon mo ay makakatulong sa'yo? Papaano kita pagkakatiwalaan sa mga desisyon mo kung yan ang pinili mo kaysa maging negosyante? May pinag-aralan ka naman, may tinapos ka naman at hindi ka naman tanga. Pero bakit ganyan ang pinili mo? Pasasahurin ka ba ng mga aso at pusa na yan? Siguro nga po wala po akong kikitain sa mga pinapakain ko sa kalsada. Gumagastos pa po ako, tama po kayo. Hindi po ako yayaman sa kanila. Pero hindi naman po kayamanan ang gusto ko, Papa. Ang gusto ko, makatulong sa mga hayop na hindi kayang makasalba dahil sa lipunan ngayon. Iyon po ang gusto kong mangyari. Wala na po akong pakialam sa pera. Sana naman po payagan niyo na ako. Buong buhay ko kayo po ang sinusunod ko. Kayo po ang pinakikinggan ko kahit na minsan hindi ko na gusto ang ginagawa ko. Sana kahit man lang po konti, Papa. Pagbigyan niyo naman ako. Para naman kahit papaano maramdaman ko naman na pag-aari ko ang sarili kong buhay. Manahimik ka! Masyado ka nang nagiging bastos sa pagsagot-sagot mo sa akin. Buo na ang desisyon ko. Hindi ka na pwedeng lumabas-labas para sa mga hayop na yon. Pagmula bukas, magpunta ka sa seminar para aralin ang mga tungkol sa negosyo. Yun ang magpapayaman sa iyo at magbibigay sa iyo ng magandang buhay. At hindi ang mga aso at pusa sa kalye. Padabog na umalis ang kanyang ama sa kanilang bahay. Napaupo na lamang siya sa sofa at naiyak. Masama ang kanyang loob dahil kahit nasa tamang edad na rin naman siya para magdesisyon, hindi pa rin niya magawang gumawa ng sarili niyang daan para sa sarili niya. Lahat na lang ng galaw niya, ang kanyang ama ang nagdidikta. Mama, bakit ba ganun si Papa? Bakit ba hindi niya ako maintindihan na kailangan ko na ring hawakan ang sarili kong buhay? Bakit ba hindi niyo ako pinagkakatiwalaan na magdesisyon para sa sarili ko? Sunod-sunod na tanong ng dalaga sa kanyang ina na tumabi rin naman agad sa kanya. Anak, para din naman sa iyo ang sinasabi ng papa mo. Naintindihan naman kita na may sarili kang gusto. Pero anak, hindi kasi lahat ng gusto natin ay kaya tayong isalba sa hinaharap. Madalas na ang mga gusto natin ay gusto lang natin. Pero hindi natin alam kung makakabuti ba sa atin yun habang buhay. Paliwanag ni Amira. Hindi lang naman po basta gusto ko lang ang ginagawa ko. Mahal ko po ang ginagawa ko. At naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang bagay o tao, tatagal po yun habang buhay. Hindi lahat ng mahal mo ay nandyan habang buhay, anak. Gaya namin ng papa mo, darating at darating ang panahon na mawawala na rin kami. Papaano na lang kung ang daan na tinahak mo ay hindi ka naman kayang isalba kahit na isang araw lang? Nag-aalala lang naman kami ng papa mo sa kinabukasan mo, anak. Sana maintindihan mo kami. Dagdag pa ng ina. Naiintindihan ko naman po kayo, Mama. Pero kayo po ang walang tiwala sa akin eh. Ayaw niyo pong magtiwala sa akin na may mararating din ako sa pagpapakain ng mga aso at pusa. Kayo po ang walang bilib sa akin kasi mababa lang ang tingin niyo sa ginagawa ko, Mama. Sumasagip din ako ng buhay. Hindi po pera ang gusto kong hawakan, Mama. Buhay po. Buhay po ang gusto kong iligtas at hindi pera. Ay nako, magpalamig ka na muna ng ulo para makapag-isip-isip ka, ha? Magulo pa ang isip mo ngayon kaya hindi mo talaga kami maiintindihan. 25 years old na po ako. Pero hanggang ngayon hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan niyo akong kontrolin. Kasi ayoko po kayong intindihin. Ayokong intindihin ang isang bagay na kahit kailan, hindi ko naman gustong gawin. Tugon ng dalaga.
Tumayo na ito at saka naglakad patungo sa loob ng kanyang silid. Hinayaan na lamang siya ni Amira na sa puntong ito ay natameme na lang din. Batid nito na may mga pinupunto rin ang kanyang anak. At kahit na gusto naman sana niya itong tulungan, alam niyang hindi rin naman sila uubra kay Amando. Samantala, iyak lang nang iyak si Amihan habang nakaharap sa salamin. Tinanggal niya ang pagkakapusod ng buhok niya kaya bumuhaghag yun. Pagkatapos ay umupo na lamang siya sa dulo ng kama. Binuksan niya ang kanyang cellphone at saka tiningnan ang mga larawan. Kasama niya sa larawan ang mga aso at pusa na pinapakain niya. Sa larawan na yun, nakikita niya ang buhay na gusto niya. Ang kaso, alam naman niya na kahit kailan ay hindi magugustuhan ng kanyang mga magulang ang larawan na yun. Sorry, Potpot, Minmin, at sa lahat ng mga kasama ninyong hindi ko pa nabibigyan ng pangalan. Pero ihahabilin ko na muna kayo kay Kevin. Sabi niya habang nakatingin pa rin sa mga litratong kuha bago siya umuwi. Walang kaalam-alam ang kanyang mga magulang na sa mga sandaling ito, nagpaplano na pala siyang lumaya sa kanila. Kinuha niya ang allowance niya na nakalagay pa sa sobre. Mabilis niyang pinagpapasok sa malaking bag ang mga gamit at damit niya. Nagdala na rin siya ng isang plastic ng dog food at cat food. Para bago siya umalis, gusto niya munang pakainin ang mga pagala-galang hayop sa kalsada. Dakong 12:00 na ng gabi, tahimik na sa kanila. Lumabas siya nang walang nakakakita sa kanya dahil sa likuran siya ng bahay dumaan. Nang masigurong walang nakakakita sa kanya, ay dali-dali siyang tumakbo. Pinuntahan niya ang bahay ni Kevin, ang kanyang kaibigan na kasama niya rin sa pagpapakain ng mga aso at pusa. Pagdating niya sa bahay nito, sakto naman na nakita niyang naglalaba ang lalaki. Nagtaka ito nang makita siyang may dalang gamit at malungkot ang mukha. Oh, Amihan, anong ginagawa mo rito? Naglalaba pa ako overtime. Sabi ni Kevin sa kanya. Mas lalong nagtaka ang lalaki nang makita ang malaking bag. Teka, naglayas ka ba sa inyo? Aalis na ako sa amin ngayon. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang pagmamanipula nila sa akin. Sakal na ako, Kevin. Uy, huwag kang magpadalos-dalos. Pag-isipan mo na maigi yan. Kumalma ka muna saka ka magdesisyon. Sabi pa ng binata na pinunas-punas pa ang kamay sa damit. Matagal ko na itong pinag-iisipan, Kevin. Gusto ko na talagang makalaya. Ito ang unang desisyon na gagawin ko para sa sarili ko. Kaya hindi na ako aatras dito. Pambihira naman. Isang ka naman yan titira. Luluwas ako ng Maynila. Sabi niya. Ikinagulat naman ito ng lalaki. Ano? Maynila? Amihan, ang gulo ron. Mas okay na rito sa Benguet, tahimik. Delikado ron. Baka mapano ka ron. Nag-aalalang sabi ni Kevin. Kakayanin ko mag-isa ron. Doon ko mahanap ang totoong ako, Kevin. Ayoko na rito. Kapag narito ko, araw-araw ko lang naaalala na wala akong sariling buhay. Sa Maynila kahit papano, mararamdaman kong malaya ako dahil walang kumukontrol sa akin doon. Paano si Potpot, si Minmin? Sigurado nga hanapin ka ng mga yun kapag wala ka na rito. Kevin, alam kong kakayanin mo silang alagaan. Gawin mo lang kung ano yung mga madalas nating gawin sa kanila. Yung mga vitamins nila, wag mong kakalimutan. Pakainin mo sila sa tamang oras. Tapos kapag naubos na ang stocks natin ng food nila, kontakin mo ako agad at magpapadala ako ng pera. Sigurado namang makakapagtrabaho ako sa Maynila kasi may tinapos naman ako. Hindi na ba talaga magbabago ang desisyon mo? Hindi ko kasi talaga alam kung kakayanin ko silang lahat. Alam mo naman na ikaw ang paborito nila Malungkot na wika ni Kevin. Ano ka ba? Kaya mo yan. Di ba nga, unti-unti na silang naging maamo sa'yo. Kaya mo yan. Kailangan ko kasi talagang gawin to para makahinga naman ako. Huwag kang mag-alala. Lagi naman kitang i-update kapag nasa Maynila na ako. Alam ko naman na mamimiss mo rin ako Pabiro na lamang nasabi ni Amihan. Mamimiss talaga kita kasi ikaw lang naman ang nakakasama ko sa gusto ko ring gawin.
Pero kung yan talagang makakabuti sa'yo, sige, susuportahan na lang kita. Basta, yung mga instruction lagi mo kong ire-remind. Madalas kasi nakakalimot ako pagdating sa mga vitamins nila Potpot at Minmin. Ako nang bahala ron. Padadalang kita lagi ng message. Gusto mo ba hatid na kita sa terminal? Tanong ni Kevin. Naglalaba ka pa eh. Bukas na yan. Kaninang 10:00 pa ako naglalaba eh. Kapagod. Tara na. Kinuha na ni Kevin ang malaking bag na dala-dala ng dalaga. Bago sila pumunta sa terminal ng mga bus, dumaan muna sila sa kalye kung saan nila pinapakain madalas ang mga aso. Agad silang sinalubong ng mga yon. Naiyak na lamang si Amihan. Aminado siyang mamimiss niya rin ang mga yon. Pero kailangan niyang tatagan ang kanyang loob. Gusto niyang maging independent. At kapag kaya na niyang tumayong mag-isa, babalikan niya ang mga aso at pusa sa Benguet para ilagay sa mas maayos na tirahan. Matapos ang iyakan, ay nakaalis na rin sila. Hindi na sila nagtagal dahil baka magbago pa ang isip ni Amihan. Pagdating nila sa terminal, saktong malapit nang mapuno ang bus, kaya kailangan na ring sumakay ng dalaga. Mag-iingat ka ron ha. Magte-text ka sa akin kapag may nangbubuli sa'yo ron. At saka, kapag may problema ka, magsabi ka agad. Kahit malayo ako, alam kong matutulungan kita. Nakangiting wika ni Kevin. Oo naman, malaki na ako no. Adult na tayo. Hindi na tayo mga bata. Sige na, sasakay na ako. Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Sabi ni Amihan. Ngumiti na lamang si Kevin sa kanya. Pagkatapos ay sumakay na rin ang binata sa daladala nitong tricycle. Mahaba-habang biyahe ang tatahaki ni Amihan. Kaya nang magsimula ng umandar ang bus, sinubukan na lamang niyang matulog. Aminado ang dalaga na hindi niya alam kung ano ang magiging buhay niya sa Maynila. May mga ideya naman siya kung anong klase ng lugar ang Maynila. Madalas din kasi siyang manood ng mga balita tungkol doon at mga vlog ng mga sikat na vlogger na nagpo-promote ng mga tungkol sa syudad. Pero ang hindi niya lang sigurado ay kung papaano niya isasalba ang kanyang sarili. Gayong nasa 15,000 lang naman ang daladala niya. Ito ang mga pinagsama-sama niyang allowance at mga naipon niya mula sa mga bigay ng kanyang ina. Nakatulog ang dalaga. Sobrang haba ng tulog niya. Tulo na ang laway niya at umiiwas na rin ang katabi niyang lalaki. Paggising niya, nasa Cubao na sila. Mag-aalas 8 na ng umaga. Pagbaba pa lang niya ng bus, bumungad na agad sa kanya ang maingay na syudad. May matataas na gusali, maraming sasakyan, at higit sa lahat, maraming tao. Grabe, ganito pala kaingay dito sa Maynila ah. Namamangha niyang sabi habang nakangiti. Nagsimula na siyang maglakad sa bangketa. Ang una niyang gagawin dito ay maghahanap siya ng apartment na titiran niya. Habang naglalakad siya, pinagtitinginan siya ng mga nakakasalubong niya. Ibang-iba kasi ang suot niya kumpara sa suot ng mga tao. Nakapang-igurot pa kasi siyang suot. Long sleeves na damit na kulay itim, palda na medyo makapal ang tela, at may mga guhit-guhit na design. May mga nakabordaring mga tribal design. At meron din siyang nakalagay na tela sa ulo niya na kulay pula. Makulot din ang kanyang buhok, morena at hindi rin katangusan ng ilong. Hindi naman niya yun ikinahihiya dahil yun ang kanyang pinagmulan. Sa katunayan, taas noo pa siyang naglalakad. At kung sakaling mayroong magtatanong, sasabihin niyang siya ay isang igorot na nagmula sa Benguet. Hindi na lamang niya pinapansin ang mga mapanghusgang tingin ng mga tao. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya na ang isang apartment sa isang barangay. Malaki-laki ang apartment, kulay pula. Lalapit sana siya ron, pero bigla siyang kinausap ng isang ale. Iha, papasok ka ba dyan? Tanong ng matandang hindi pa naman kaputian ng buhok. Opo, mangungupahan po kasi ako. Galing pa po akong Benguet. Magalang niyang sagot. Diyos ko, hindi mo ba alam kung ano yung papasukan mo? Hotel yan, hindi yan apartment.
Diyan nag-aanuhan ng mga magsusyota na walang plano sa buhay. Tapos kapag nagkaanak, aasa sa magulang at aasa sa gobyerno. Kapag hindi nabigyan ng ayuda, sasabihin na kasalanan ng gobyerno kahit na ang totoo, mga di hamak na tambay lang naman sila. Sabi pa ng matanda. Ano po? Tanong ni amihan nang hindi niya agad naintindihan ng kanyang mga narinig. Hay nako, ang inosente mong babae ka. Pero kung naghahanap ka ng apartment, sumama ka sa akin. Saan po tayo pupunta? Sa apartment, di ba naghahanap ka? May alam po kayo? Yung mura lang po sana. Nakangiting wika ni amihan. Bumuntong hininga na lamang ang matandang babae. Parang naawa ito kay amihan kaya pumayag na lang din ito. Mukha ka namang mabait at matino. O sige, may apartment ako. Pauupahin kita roon pero sa taas ka nga lang. Wala nang space sa second floor eh. Makakasama mo sa kwarto yung mga nagtatrabaho sa mall. Laking pasasalamat ni amihan dahil hindi na niya kailangan pang halughugin ang syudad para lang makahanap ng matutuluyan. Agad na silang naglakad at tumungo sa apartment. Pagdating nila sa apartment, nakatingin ng lahat kay amihan. Ang iba ay nagbubulong-bulungan, ang iba ay makakapal talaga ang muka at talagang pinaririnig sa dalaga ang mga pinagsasasabi nila. Alam ni amihan na naiiba ang itsura niya kumpara sa lahat. Pero wala naman siyang pakialam. Dahil lang nasa isip niya, naroon siya hindi para sa papuri ng iba. Naroon siya para mas mabuo ang kanyang sarili. Oh, ito ang kwarto mo. May electric fan na dyan sa loob kaso walang takip. May unan at kama na rin. Kakalinis ko lang doon. Yung bintana naman, lagyan mo ng lock. Kahit pa ako na lang yung lock mo. Kapag malakas kasi ang hangin, kusang bumubukas yun. Sa kuryente at tubig, kasama na yun sa babayaran mo. May sariling CR na pala yan. Kapag mga babae kasi, nilalagay ko sa kwarto na may sariling CR. Ang mga lalaki may common CR sila. Kasi mga manyakis ang iba dyan. Kaya hindi ko isasama sa kanila ang babae. Total, mukha ka namang mabait. Sisingilin na lang kita ng 3,000 para sa isang buwan. 6,000 ang singil ko sa iba kapag alam ko mukhang tarantado. Pero sa susunod na buwan, 5,000 na ang ibayad mo ha? Hindi unlimited ang kabaitan ko. Paliwanag ng matandang babae. Maraming salamat po. Ito po ang bayad ko. Siya nga po pala. Ano pong pangalan nyo? Masayang tanong ng dalaga. Tawagin mo na lang akong Aling Camilla. Yun ang tawag sa akin ng mga nangungupahan dito. Ikaw ba? Anong pangalan mo, iha? Tanong naman ng matanda at saka pinasok na rin sa pitaka ang 3,000. Amihan po ang pangalan ko. Amihan po ang pinangalan sa akin ng mama ko. Kasi nung pinapanganak niya po ako sa bahay, bigla nilang humampas ang malakas na hangin. May bagyo po kasi noon tapos ayun po, Amihan ang pinangalan niya sa akin. Amihan, ang gandang pangalan ah. Buti na lang hindi naisip ng mama mo na pangalanan kang hampas ng hangin. Natawa si Amihan sa sinabing yun ng matanda. Maging si Aling Camilla ay natawa na lang din sa sinabi nito. Umalis na rin ang matanda at nagsimula na ring mag-ayos ang dalaga ng mga gamit niya. Ay, kakayanin ko naman sigurong mag-isa. Tama, kakayanin ko ito. Bulong niya sa sarili sabay buntong hininga. Pagkatapos niyang mag-ayos ng mga gamit, naisipan niyang lumabas ng kanyang kwarto para makapaghanap ng mabibiling pagkain. Nakaramdam na rin kasi siya ng gutom dahil hindi pa rin siya nag-aalmusal. Pagbukas niya ng pintuan, isang magandang babae ang nakita niya sa kabilang pinto. Nakatingin din yun sa kanya at biglang napangiti. Hello, bago ka? Tanong ng babae sa kanya. Sa tansya niya ay mas matanda lang ito ng ilang taon sa kanya. Maganda ang babae, kaya hindi niya maiwasang hindi mamangha. Ay, oo, bago lang ako. Kararating ko lang ngayong umaga. Sagot niya nang may ngiti rin. Nice to meet you. Ano pangalan mo? Nice to meet you rin. Amihan ang pangalan ko. Ikaw? Alaysa ang pangalan ko. Matagal na rin ako rito. Siguro mga magdadalawang taon.
Not sure kasi hindi ako matandain sa dates eh. Saad ni Eliza. Matagal ka na pala rito. May alam ka bang bilihan ng pagkain? Tanong ni Amihan. Sandaling binitiwan ng babaeng si Eliza ang hawak-hawak na walis at saka lumapit sa kanya. May kantin sa gilid nitong apartment. Pagmamay-ari din ng anak ni Aling Camilla yun. Pwede kang kumain doon. Pero kung gusto mo namang kumain sa fast food, dito sa kaliwang kanto. Kapag diniretso mo yan, may fast food doon. Gamit ka na lang ng footbridge kasi may namatay na ron kakatawid sa ilalim. Turo ni Eliza. Mas lalo namang natuwa ang dalaga. Maraming salamat ah. Walang problema. Kapag may kailangan ka, magtanong ka lang sa akin. Iga-guide kita rito. Alam mo kasi medyo siraulo din yung ibang borders dito eh. Kaya baka mapagtripan ka. Wait. Hindi ka ba magpapalit ng suot? Bakit? Pangit ba? Hindi naman. Pero kasi iniisip ko lang baka pagtinginan ka sa labas. Mga ignorante rin kasi karamihan dito. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Huwag ka sana ma-offend ah. Hindi naman ako na-offend. Salamat sa pag-alala at concern mo ha. Pero kasi hindi ko naman sila iniisip. At saka proud akong isuot to kasi itong pinagmulan ko. Bahala sila kung anong isipin nila. Basta ako go lang. Sabi ni Amihan. Natuwa naman sa kanya si Eliza. Aba, ayos ka rin pala ha. I like your attitude, girl. O paano, lalabas na muna ako ha. Medyo gutom na rin eh. Naglakad na rin palayo si Amihan. Kinawayan pa siya sandali ni Eliza bago siya tuluyang makababa ng hagdanan. Nang nasa kantina siya, medyo maraming tao. Kahit malawak ang kantin, iilan na lamang ang bakanting upuan. Agad siyang pumila para bumili. Dahil nakatingin siya sa menu na nakasulat sa malaking karatula sa gilid, hindi niya sinasadyang natapakan ng paa ng babaeng nasa likuran niya. Aray, wisit naman to. Sabi ng babae. Agad namang napalingon si Amihan at dali-daling humingi ng pasensya. Pasensya na, hindi ko kasi nakita. Nakatingin kasi ko ron eh. Dahilan niya pero mukhang walang balak tumanggap ng sorry ang babaeng yon. Sorry? Paano kayang tapakan ko? Kabago-bagong linis lang kuko ko tapos tatapakan mo? Iritado nitong tugon. Love, hayaan mo na. Di naman sinasadya ng babae. Sabi naman ng kasamang lalaki. Sa tingin ni Amihan ay ito ang nobyo ng nagmamaktol sa harapan niya. Hindi ko talaga sinasadya. Pasensya na talaga. Pag-uulit niya. Laki ng mata mo, bulag ka? Nakakainis na nga yung mukha mo, careless mo pa. Sa halip na pumila ay umalis na lang ang babae. Umupo na yun sa dulong lamesa. Miss, pagpasensya mo ng girlfriend ko Mainit kasi ang ulo dahil first day ng dalaw. Sabi ng lalaki kay Amihan. Ayos lang. Naintindihan ko naman. Normal naman sa mga babae yun. Pakisabi, pasensya na ulit ha. Hindi ko talaga nakita. Tumango na lamang ang lalaki. Nang maka-order na rin ng pagkain, tumungo na rin ang dalaga sa kabilang banda. 5 lamesa ang pagitan niya sa 2 magkasintahan. Nasa mga sandaling yon ay parang nag-aaway na rin. Habang kumakain, kinakabahan si Amihan. Yun kasi ang unang pagkakataon na may isang taong nagalit sa kanya. Nasanay kasi siya sa benggit na halos lahat ng nakakausap niya ay mahinhin at mahinahon. Hindi maiwasan ni Amihan na hindi mapatingin sa kinaroroonan ng dalawa. At tuwing titingin siya, nakikita rin niyang nakatingin ang babaeng iritable. Binilisan na lamang niya ang pagkain. Dali-dali siyang umakyat sa itaas. Nasa hagdanan pa lang siya, narinig na naman niya ang tinig ng babae sa likuran. Kasama pa rin ito ang lalaki na pilit itong pinipigilan. Sa susunod, huwag kang parang bulag ah. Alam mo bang ang mahal ng palinis ko rito tapos sinira mo lang? Tingnan mo, parang namamaga yung isang daliri ko. Kung sampal-sampalin ko kaya yung mukha mo para mamagarin. Malakas ang pagkakasabi ng babae, kaya nagsimula ng mataranta si Amihan. Napadikit na lamang siya sa pader at hindi na makapagsalita. Mabuti na lamang ay dumating si Eliza. Ito ang humarap sa gigil na babae. Excuse me, ano nangyayari dito? Tanong ni Eliza. Sino ka ba at bakit ka nagtatanong?
Ako si Eliza na nagtatrabaho kung saan ka rin nagtatrabaho. At tong sinisigawan mo, kaibigan ko. Ano bang problema mo, Julina? Romel, ano na naman bang eksena nitong jowa mo? Maangas na tanong ni Eliza. Sa puntong ito, kahit papano'y nabawasan ng takot ng dalaga dahil alam niyang may kumakampi sa kanya. Eh kasi ang babaeng yan, tinapakan ng bagong linis kong kuko. Paano, bulag kasi? Ang laki-laki ko, hindi niya ako nakita. Halos mag-echo pa ang boses ng babaeng si Jolina. Natapakan lang ang kuko mo, grabe ka na magmaktol. Para ka namang bata. Halatang hindi naman niya sinasadya eh. Palinis mo na lang ulit. Hindi nagsisisigaw ka dyan. Ugaling squatter ka rin eh, no? Buwelta naman ni Eliza. Pakialamera ka talaga kahit kailan eh, no? Buisit! Wala nang nagawa si Jolina kundi ang umakyat na lamang. Miss, sorry talaga. Sorry. Sabi na lamang ng lalaking si Romel. Nang makaalis na ang dalawa, ay saka siya pinagtuunan ni Eliza. Kitang-kita kasi ang pagiging tensyonado ng dalaga. Ayos ka lang ba? Tanong ni Eliza. Oo, ayos lang naman ako. Nagulat lang ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganong klaseng tao. Sa amin kasi, may hinahon ng mga tao. Mahinang sabi ni Amihan. Pasensya ka na ron ah. Ganun talagang ugali nun kahit sa trabaho namin. Masama talagang ugali. Ma-attitude. Katrabaho mo siya? Tanong ni Amihan. Sad to say, yes. At nasa isang department lang kami. Sales lady kasi kami sa mall. Yung lahat ng nasa floor natin, halos lahat mga nasa mall nagtatrabaho. Tumangu-tangu na lamang si Amihan. Matapos makapagpasalamat ay nagtungo na rin siya sa kanyang silid. Hawak-hawak niya pa rin ang dibdib niya dahil sa kaba. Dinukot na lamang niya ang kanyang pitaka para tignan na lang ang natitira niyang pera. Gusto niya kasi sanang mamili ng mga kakainin niya para sa tanghali. 2 ang pitaka niya. Doon sa isa niya nilagay ang 5,000. Sa isa naman ay ang 10,000 na nabawasan na dahil nagbayad siya ng upa sa bahay. Ang kaso, nawawala sa bag niya ang pitaka na may 5,000. Hinanap niya yon sa kahit saan, pero wala pa rin siyang makita. Bigla na lamang niyang naalala ang lalaking nakatabi niya sa bus, na kunwari ay diring-diri sa kanya, pero pasimple na pala siyang dinukutan. Ay naku, nakakainis naman. Ang sama ng lalaking yun. Totoo nga ang sinasabi nila. Maraming masasamang loob dito sa Maynila. Naku naman, 7,000 na lang ang pera ko. Kailangan ko makahanap agad ng trabaho para may panggastos ako rito. Magpapadala pa ako kay Kevin ng pangkain ni Potpot at nila Minmin. Sabi ni Amihan. Isang malalim na paghinga na lamang ang kanyang nagawa. 5 araw ang makalipas, sinimula na rin niya ang paghahanap ng trabaho. Nakapagtapos naman siya ng kolehiyo, pero hindi niya maintindihan kung bakit lahat ng opisinang ina-applyan niya ay hindi siya matanggap-tanggap. May iba namang nagsabi na tatawagan siya, pero wala naman siyang natatanggap na tawag. Sa isip-isip ni Amihan, itsura niya ang dahilan kung bakit hindi siya nakukuha. Napapansin niya kasi na halos lahat ng natatanggap sa opisina ay mapuputi, matangos ang ilong at matangkad. Sa madaling sabi, magagandang babae ang mas may tsansa na makapagtrabaho sa mga opisina. Yun ang tumatakbo sa isipan niya. Pagod na pagod ang dalaga kakalakad dahil sa maghapon niyang paghahanap ng mapapasukan. Umupo na muna sa gilid ang dalaga. Uminom siya ng tubig na mainit na rin dahil sa init din ng panahon. Ganito ba talaga sa Maynila? Mapuputi lang ang tinatanggap sa trabaho. Kahit anong trabaho na lang siguro papasukan ko. Kailangan ko na kasi talaga ng pera. 1,000 na lang ang natitira sa akin. Matapos ang saglit na pahinga ay naglakad na rin ang dalaga. Medyo marunong na rin naman siyang mag-commute kaya nakauwi na rin siya agad. Tinuruan kasi siya ni Eliza nung mga nakaraang araw. Dakong 5:00 na ng hapon nang makabalik siya ng apartment. Sakto naman na sa mga oras na ito ay nasa apartment ang dalagang si Eliza. Day off nito kaya paglalaba lang ang ginagawa sa bakuran ng apartment. Oh, kumusta ang pag-apply? Tanong ni Eliza sa kanya nang makita siyang pumasok ng gate. Dismayado siyang lumapit doon. Wala eh.
wala pa rin ako napapasukan. Puro sila tatawagan na lang ako pero wala namang tumatawag kahit isa. Siguro kaya hindi nila ako kinukuha kasi kailangan ko munang magpaganda. No ka ba, amihan? Maganda ka naman eh. Yung beauty mo nga, pinay na pinay. At saka, wag mo nga isipin yan. Baka hindi lang talaga ito yung time para sa mga ganitong trabaho. Try lang ng try. Sabi naman ni Eliza na halata namang pinagagaan lang ang pakiramdam niya. Eliza, yung sinasabi mo nung nakaraan na posisyon ng janitor sa mall na pinapasukan mo? Oo, always namang open dun eh. Di ba maayos naman ang sahod dun? Mataas ang sahod ng mga janitor sa amin kumpara sa ibang janitor sa ibang establishment. Bakit? Papasukan mo yon? Nagtatakang tanong ni Eliza. Oo, no choice na ako eh. Uy, business management ang tinapos mo, di ba? Hindi ba parang hindi naman tama na pumasok ka na janitress? Marangal naman na trabaho ang janitress, Eliza. Kaya wala naman problema dun. Ang kailangan ko kasi pera. Alam ko naman na marangal na trabaho ang pagiging janitress. Siyempre ang iniisip ko lang, yung credentials mo. Pero kung talagang gusto mong pumasok dun, pwede naman kitang help. Sabi naman ni Eliza. Maraming salamat. Huwag ka mag-alala. Hindi ka naman mapapahiya sa akin. Marunong akong maglinis at masipag din naman ako. Sabi naman ni Amihan. Gaya ng napag-usapan, kinabukasan nga lang din ay sinamahan siya ni Eliza sa malapit na mall na pinapasukan nito. Hinatid ni Eliza si Amihan sa mismong silid kung saan man siya mag-a-apply. Noong una, hindi pa dapat matatanggap si Amihan dahil overqualified nga siyang maituturing. Pero nakiusap na lamang ang dalaga dahil yun na lang din naman ang bakanting posisyon. Natanggap si Amihan. Tuwang-tuwa ang dalaga kasi sa wakas, mayroon na siyang trabaho. Wala na siyang pakialam kung overqualified siya o hindi. Ang mahalaga sa kanya, masisimulan na rin niyang buhayin ang kanyang sarili. Makalipas ang mga sandali, nakipagkita siya kay Eliza ng break time. Habang nasa food court, tuwang-tuwa si Amihan. Sobrang saya ko ngayon kasi may trabaho na ako. Ayos! Sabi ni Amihan habang sabay silang kumakain. Nangihinayang lang talaga ako sa'yo kasi pwede ka pa nga maging manager eh. Pero sige, yan ang gusto mo. Total, sabi mo pa nga, starting pa lang naman yan. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo ha. Nakakapagod ang trabaho ng janitress. At dapat mahabang pasensya mo. Kasi may mga tao talaga sa mall na to na medyo siraulo. Sabi sa kanya ni Eliza. Oo naman. Mahaba naman ang pasensya ko at marunong din akong umunawa ng sitwasyon. Sabi naman niya sabay subo ng kinakain. Basta Amihan, sakaling may problema, senyasan mo lang ako sa floor namin ha. Hindi na, ayoko makaabala. Gusto kong i-handle ng mag-isang sitwasyon sakaling may mangyaring hindi maganda. Napaayos ng pagkakaupo ang dalagang si Eliza at napangiti sa kanya. Alam mo, gusto ko talaga ang personality mo. Ang strong mo eh. How to be you po? Natatawa na lamang si Eliza. Ganito kasi ako pinalaki ng mga magulang ko. Kailangan daw matatag ako para kapag mag-isa na lang ako, kakayanin kong mabuhay. Bumuntong hininga si Amihan. Naalala na naman kasi niya ang kanyang magulang. Nitong mga nakaraang araw kasi, araw-araw siyang kinokontak ng mga yon. Nagpalit na nga lang din siya ng SIM card para hindi na makatawag pa ang mama at papa niya. O bakit? Bakit biglang lumungkot ang mukha mo? Nagtatakang tanong ni Eliza. Naalala ko lang ang parents ko. Iniisip ko kasi baka nag-aalala na sila sa akin eh. Sabi ni Amihan. Alam na ni Eliza ang dahilan kung bakit siya umalis sa Benguet. Naikwento na kasi niya ang mga yon dahil komportable naman siya kay Eliza. Pero wala siyang binanggit sa kung ano siya at kung ano ba talaga ang pinagmulan niya bukod sa siya ay isang igurot. Bakit kaya hindi ka nalang umuwi sa inyo kung nag-aalala na sila? Suwestyon ni Eliza. Ayoko. Alam ko naman na gagawin lang nila ako uling papit. Ayoko na sa ganong sistema. Gusto ko nang mamuhay sa sarili kong mga desisyon sa buhay.
Hindi na siya kinontra ni Eliza. Napangiti na lamang sila sa isa't isa. Matapos ang pag-uusap na yon, ay bumalik na rin si Eliza sa kanyang duty. Habang si Amihan naman ay nag-ikot-ikot na lamang muna sa mall. Masaya niyang tinitingnan ang mga mamahaling bag sa estante nang biglang may makabanggaan siyang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at naka-eyeglasses. Ay, sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya, sir. Sorry po talaga. Sabi ni Amihan. It's okay. Kasalanan ko rin naman dahil nakatingin ako sa malayo. Wait, ikaw ba yung nag-apply kanina as janitress? Tanong ng matandang lalaki. Opo, bakit niyo po alam? Ako ang supervisor ng mall na ito. Ganun po ba? Sorry po ulit, sir. Hindi rin po ako nakatingin kaya po nabangga kita. Ano ang pangalan mo, Iha? Kita ni Amihan ang malapad ng ngiti ng matanda. Bigla niya tuloy na alala ang kanyang ama. Amihan po ang pangalan ko. Kayo po, sir. Paganti niyang tanong kahit na medyo nahihiya-hiya pa rin. Alfredo ang pangalan ko. Masaya nitong sagot. Magandang hapon po, Sir Alfredo. Bati ng dalaga. Sana mas maging maganda ang pagtatrabaho mo rito, Iha. Nararamdaman ko na mabuti at masipag kang tao. O paano? Kailangan ko na munang umalis, ha? May pupuntahan pa kasi akong conference right now. Naglakad na rin ang matandang lalaki. Pagdating nito sa bandang entrance, nakita niya pang sumaludo ang isang guard na nagbabantay roon. Ang cool naman ni Sir. Kahit supervisor na siya, pakiramdam ko sobrang humble niyang tao. Sana maging ganon din ako someday. Napapangiti na lamang niyang sabi sa sarili. Mabilis na dumaan ang mga araw at nang makumpleto na ang mga requirements na pinaasikaso sa kanya, ay magsisimula na rin ang unang araw na pasok ni Amihan. Kabado pero sa kabila nito ay may nararamdaman din siyang saya. Ito kasi ang unang pagkakataong paghihirapan niya ang sariling pera na kikitain. Pasensya ka na talaga, Eliza. Ha? Ikaw lang kasi talaga ang kakilala ko rito na pwedeng mahiraman. Pero huwag kang mag-alala. Mababayaran kita agad sa unang sahod ko. Pati na rin yung mga inutang ko sa'yo na pang-requirements. Ano ka ba, Amihan? Hindi naman kita sinisingil kaya hindi mo kailangan mag-apura na magbayad, no? At saka isa pa, alam mo, ikaw lang din naman ang kaklose ko rito. Kahit na matagal na ako sa trabaho, yung mga katrabaho ko na nandito rin sa apartment, hindi ko rin naman mga kasundo. May mga ugali kasi, lalo na si Julina. Alam mo, hindi ko nga maintindihan kung ano nagustuhan ni Romel sa kanya eh. Ubod naman ang sama ng ugali ng babaeng yun. May halong gigil na wika ni Eliza. Uy, huwag ka nga maingay, baka marinig ka. Saway naman niya. Ano naman, totoo naman eh. Oh, speaking of the devil, Pabulong na sabi pa ni Eliza nang makita nilang papaakyat na ang dalagang si Jolina. Kasama pa ang isa nitong kaibigan na si Josel. Wala naman na sana silang balak pansinin ng dalawa. Pero biglang nagparinig si Jolina na siyang nagpainit ng ulo naman ni Eliza. alam mo bang may pangit na natanggap na janitress? Ang sabi, overqualified daw pero tinanggap pa rin yung trabaho. Ang tanga-tanga, no? Bakit hindi na lang siya mag-apply sa iba na mas maayos ang trabaho? Tanong ni Jolina sa kasama nitong si Josel. Tumigil naman si Eliza at Amihan. Magsasalita pa sana si Eliza pero inunahan na ito ni Amihan. Hindi kasi ako tinatanggap sa ibang inaplayan ko. Siguro dahil hindi ako kasing ganda niyong dalawa. Kailangan ko na kasi ng pera kaya pinasok ko na rin ang posisyon na yon. Hindi naman dahil sa wala na akong choice. Sadyang gusto ko lang ding subukin ang sarili ko. Marangal naman ang pagiging janitress, kaya wala naman sigurong masama kung susubukan. Sabi ni Amihan. Tumaas naman ang kilay ng dalawa nilang kausap. Meron nga dyan, hindi naman katalinuhan gusto maging manager eh. Hindi ko naman sinasabing ikaw yon. Buwelta naman ni Eliza na nakatingin pa kay Jolina. Bakit kayo nagre-react? Kayo ba yon? Mataray na tanong ni Jolina. Hindi na sila tumugon pa at hinila na ni Amihan si Eliza. Ayaw niyang masira ang araw niya dahil ito ang unang araw niya sa trabaho.
Laking pasalamat na lang din ni Amihan na day off ni Jolina dahil kahit malaki ang mall, iniiwasan niya rin talaga itong makita. Sa mga nakalipas na oras ay nagtungo na rin siya sa mall. Naging maganda at maayos naman ang kanyang pagtatrabaho. Kahit na malayo yun sa tinapos niya, masasabi niyang isa yun sa masaya siyang ginagawa maliban sa pagpapakain ng mga stray animals. Mabait at masiyahin din kasi ang mga kasamahan niyang janitor at janitress. Hindi nila nilalait ang anyo ni Amihan. Sa katunayan, manghang-mangha nga sila dahil ngayon lamang sila nagkaroon ng kasama na igurot. Isang buwan ang nakalipas. Nasanay na rin ang katawan ni Amihan sa pagod at pangangalay. Pero kahit na papaano, nagagawa niyang isalbang sarili dahil na rin sa maayos din naman ang sahod niya sa trabaho niya. Ang tanging problema niya lang naman ay ang mga tao na palagi na lang siyang ginugulo. Walang iba kundi si Jolina at si Josel. Nang malaman kasi ng mga yon na halos pareho lang sila ng oras ng pasok, lagi-lagi na siya nitong binubwisit. Kung minsan ay talagang hinahanap siya nito para lamang lait-laitin. Tingnan mo nga naman, nandito rin pala sa CR yung pangit. Kaya pala pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam ko kasi may masamang elemento. Parinig ni Josel. Nasa isang cubicle si Amihan nung oras na yon habang naglilinis ng inidoro. Yeah, right. Makapagsimba nga mamaya kasi baka kapitan tayo ng malas. Salot kasi yung mukha niya Yung ilong, Diyos ko, dapang-dapa. Parang sundalo sa gere. Gatong naman ni Jolina. Yung ilong parang kamatis, sis. Ang laki. Mas malaki pa sa mata niya. Natatawa pang sabi ni Josel habang nakaharap ang dalawa sa salamin. Magsasawalang bahala na lang si Amihan. Ayaw na lang niyang patulan ang mga yon. Iniisip na lamang niya na hindi niya yon kalibel. Tumahimik na ang CR at inakala ni Amihan na nakalabas na ang dalawang babae. Pero paglabas niya ng cubicle, nabigla siya nang makitang naroon pa pala sina Jolina at Josel. Halatang hinihintay siya ng mga ito. Kanina ka pa pala dyan, kaya pala masama ang pakiramdam namin para kaming lalagnatin. Natatawang sabi ni Josel at nagpaypay pa ito gamit ang maliit na abanikong pamaypay. Ano bang kasalanan ko sa inyo at bakit araw-araw nyo na lang akong ginugulo? Kung tungkol ito sa kuko mong nasira dahil naapakan ko, matagal na ako nakahingi ng sorry sa'yo. Sabi ni Amihan. Lumapit ng bahagya sa kanya si Jolina. Matalim ang pinakawalan nitong tingin sa kanya. Bagay na nagdulot na naman ng kaba para kay Amihan. Hindi mo talaga alam kung anong kasalanan mo sa akin? O talaga namang sigurong tanga-tanga ka kaya hindi mo alam? Madiin ang pagkakasabi ni Jolina na mahahalata ang inis sa tinig nito. Hindi naman ako magtatanong kung alam ko Piloso po nitong sagot. Mas nanggigil naman sa kanya si Jolina dahil dito. Layuan mo ang boyfriend ko kung ayaw mo maging miserable ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ako? Janitress ka lang dito, kaya huwag kang lalandi sa hindi mo kalibel. Ang pangit-pangit mo, pango! Si Kuya Romel bang sinasabi mo? Wala naman akong gusto sa kanya. At isa pa, bakit ko siya lalayuan hindi naman akong lumalapit sa kanya, kundi siya. Araw-araw niya akong kinakausap kasi nangihingi siya sa akin ng paumanin dahil sa ginagawa mong pambubuli sa akin. Kung hindi mo ko ginaganito, hindi naman siguro siya lalapit sa akin. Wala akong kasalanan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya gumagawa ng paraan para kausapin ako. Paliwanag ni Amihan. Pero hindi naging sapat ang paliwanag na yun para makampante si Jolina na hindi niya inaagaw si Romel. Sa halip ay mas lalo lang uminit ang ulo nito sa kanya. Wow kunwari ka pa. Alam ko naman na una pa lang crush mo ng boyfriend ko. Ibang-ibang tingin mo sa kanya kapag nagkakasalubong kayo sa daan. Kaya pwede ba? Huwag mo kong ginagawang tanga. Alam kong karakas ng mga kunwari mahinhin pero malandiri naman. Tumaas na ang boses ni Jolina. Pinipilit na lamang din ni Amihan na maging kalmado. Si Romel kasi ay kasama rin ni Jolina sa pagiging sales clerk. Iisa lang din sila ng department. May mga pagkakataong napapadaan si Amihan doon para maglinis. Hindi maiwasan na magkatinginan sila ni Romel dahil nagkakausap nga sila nito paminsan-minsan. Wala namang namamagitan sa kanila
At malabong may mamagitan sa kanila dahil kuya lamang ang tingin ni Amihan sa lalaki. At kaibigan lang din naman ang tingin sa kanya ni Romel. Sadyang tamang hinala lang si Julina. Nasa aktong lalabas na sana ng banyo ang dalagang si Amihan dala ang map nang biglang hilahin ni Julina ang buhok niya. Hinawakan niya ang kamay ni Julina at pilit yung inaalis. Pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang buhok. Ano ba, Julina? Bitiwan mo nga ako. Aray! Nang simulan na ni Julina na hatakin ang kulot niyang buhok, naramdaman na rin niya ang kirot sa kanyang anit. Dahil sa pagnanais na mabitiwan ni Julina ang kanyang buhok, kinagat niya ang kamay ng babae at sakay inulak. Tumihaya yun sa harapan ni Josel. Gulat na gulat sila sa mga puntong yon. Sakto namang may pumasok na gwardyang lalaki at inawat na rin sila. Yan janitress na yan. Ayaw kaming paggamitin ng tissue dahil kakalinis lang daw niya. Tinulak niya ako, sinabunutan niya rin ako. Pagsisinungaling ni Jolina. Hindi po yan totoo, miss. Sila po ang nanguna. Maglilinis lang naman po ako pero ginugulo nila ako. Paliwanag naman ni Amihan. Pareho kayo sumama sa akin sa admin's office. Sabi naman ng gwardya. Humarap ang tatlong babae sa supervisor na si Alfredo. Sa mga puntong ito, sobrang kabado si Amihan dahil ito ang unang pagkakataong nasangkot siya sa ganitong klase ng gulo. Kahit na alam niyang wala naman siyang kasalanan, natatakot siya na baka ito ang maging dahilan para mawalan siya ng trabaho. Unang nagpaliwanag si Jolina. Malamang sa malamang, puro kasinungalingan ang sinabi nito. Ginatungan pa ito ng isa pang sinungaling na si Josel. Habang si Amihan naman ay pawang katotohanan lang ang mga sinabi. Alam niyo naman na ayoko ng violence sa mall na ito. Hindi ako nagtotolerate ng ganitong klase ng pag-uugali. Julina, alam kong matagal ka na sa trabaho mo. At itong si Amihan naman ay bago pa lang. Pero kahit na sandali ko palang nakikilala itong si Amihan, nakikita kong hindi siya gaya na sinasabi ninyo. Kaya Julina, pati na rin ikaw Josel, ayoko nang maulit pa ito. Ayoko nang malalaman na nagsimula na naman kayo ng gulo. Lubayan niyo si Amihan dahil maayos itong nagtatrabaho. Ikinagulat ni Amihan ang kanyang narinig. Hindi niya inasahan na siya ang papanigan ng matandang supervisor. Pero sir, itong si Amihan po kasi talaga ang lapit ng lapit sa boyfriend ko. Hindi ko naman po yun gagawin kung... Stop, Julina! I know you! Marami nang nakakarating na sumbong sa akin mula sa mga nag-resign na katrabaho mo. Kaya kilalang kilala ko na ang ugali mo. Please stop lying! Ito na ang huling linggo ko as supervisor. I'm retiring next week kaya sana bigyan nyo naman ako ng peace of mind. Ayoko nang maulit ito ha? Julina, Josel, stop bullying Amihan. She's a pure-hearted woman. Okay? You may now go! Sabi ni Alfredo. Padabog pang lumabas ng office ang dalawang babae at naiwan naman saglit si Amihan. Sir, maraming salamat po kasi naniniwala po kayo sa akin. Sabi ni Amihan. Ginawa ko lang ang nararapat, iha. Ayoko ng mga ganong gawain lalo na kapag may naargabyado. Isa pa, kilala ko ang dalawang yon. Kung hindi lang ako naaawa sa mga magulang nilang kailangan ng suporta nila, baka tinanggal ko na yan dito. Ewan ko ba sa mga yon? Parang walang klas sa katawan at hindi marunong makipagkapwa-tao. Buti nga ikaw kahit papano nakakapagpigil ka sa kanila. Ipagpatuloy mo lang ang pagiging mapagkumbaba mo. Pero minsan, subukan mo rin magpakita ng tapang. Kasi sa mga susunod na linggo, wala na ako rito para maipagtanggol ka. Magre-retire na ako, iha. Dapat tumayo ka sa sarili mong paa. Lumaban ka. Pero wag naman yung makikipagsabunutan ka, ha? Ipakita mo na wala sa posisyon ang pagiging tama. Naiintindihan mo? Nakangiting wika ni Alfredo. Parang bata namang tumangutango ang dalaga. Gumaan ang pakiramdam niya dahil doon. Pakiramdam niya kasi matagal niya nang kilala ang matanda. Sa ginawang pagtatanggol sa kanya ni Alfredo, mas lalong naging mahirap ang buhay ni Amihan sa kanyang trabaho. Mas lumala ang panggugulo ng mga yon. Mas dumami rin ang mga taong nagagalit sa kanya dahil na rin sa maling impormasyon na pinapakalat ni Jolina.
Nang tuluyan ng makapagretiro ang matandang supervisor, naging mas malala ang ugali ng mga taong nambubuli kay Amihan. Hindi na lang siya basta nilalait. Hanggang sa social media ay dinadala ang mukha niya at pinagtatawanan. Madalas na gawing panglait sa kanya ang kulay niya, pati na rin ang kanyang natural na ilong at ang pagiging kulot. Hindi na niya sinasabi kay Eliza ang mga nararanasan niya dahil ayaw niyang pati ang trabaho ng kaibigan niya ay madamay. Tanging kay Aling Belinda niya lang sinasabi ang lahat. Kung minsan, yun na rin ang iniiyakan niya. Bakit pa kasi nagtitiis ka dito, Iha? Ang mabuti siguro umalis ka na rito at mag-apply ka na sa mas mataas na trabaho. Hindi mo dapat nararanasan ito. Ang bait mong tao para ganyanin ka nila. Sabi ni Aling Belinda na kapwa niya janitress. Magkasama silang dalawa sa loob ng isang CR na mga babae. Sinasamantala nila ang pagkakataong naroon sila habang naglilinis. Nahihirapan na po kasi ako makahanap ng ibang trabaho. At saka, gusto ko naman po itong ginagawa ko rito kahit floor mop madalas ang hawak ko. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit nila ako ginaganito? Wala naman talaga kasi akong ginagawa masama sa kanila. Mas lumala ang ugali nila na mag-retire na si Sir Alfred Tapos ngayon parang kakampi pa nila yung bagong supervisor. Ayaw akong paniwalaan kapag nagpapaliwanag ako. Saad ni Amihan na tumutulo na ang luha niya dahil sa sama ng loob. Isa pa yung supervisor na bago. Ano bang pangalan nun? Charis? Diyos ko, itsura pa lang. Alam mo nang may ugali Tahang ka na. Basta kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. O siya, kailangan na natin magmadali rito. Baka makahalata na sila na matagal na tayo rito. Sabi ni Aling Belinda. Maya-maya lang din ay tinapos na nila ang kanilang nililinis. Natapos ang araw na yun ni Amihan ng mabigatang nararamdaman. Marami siyang tinanggap na masasakit na salita at panlalait mula sa iba. Bagay na inakala niyang kakayanin niya lang tiisin. Pero habang tumatagal, para bang ramdam na niya ang dulot nito sa kanya. Kung minsan nahihiya na siyang pumasok, kinukustyon na rin niya ang itsura niya at ang lahi na pinanggalingan niya. Sa isip-isip niya, kung hindi siguro siya naging igurot, baka hindi siya nilalait ng mga tao. Nagsisimula na siyang mawala ng amor sa kung ano siya. Ang tanging nasa isip niya lang ay kung papaano niya lalampasan ang mga pangungutya at panggugulo nila Julina. Pag-uwi niya sa apartment, napansin siya ni Aling Camilla na parang pagod na pagod. Nakaupo siya sa hagdanan habang nakatulala. Lumapit sa kanya ang matandang si Camilla na may daladalang planggana. Para kang namatayan dyan Sinong namatay at na makapagkape naman ako sa burol? Pabirong wika ni Aling Camilla. Pero hindi tumugon ang dalaga. Nanatili lang itong nakatulala sa ibaba. Ang pangit yata ng biro ko. Ano bang nangyari sa'yo, Iha? May problema ka ba? Tanong ulit ng matandang babae. Nakakapagod maging pangit, Aling Camilla. Nagsalubong ang kilay ng matanda. Hindi nito nagustuhan ang binitiwang salita ni Amihan. Bakit? Dahil ba hindi ka maputi? Hindi matangos ang ilong at kulot ka? Ibig sabihin ba nun pangit ka na? Hindi naman po kasi ganito ang standard ng mga tao. Kaya kapag hindi ko maabot ang standard nila, pakiramdam ko pangit ako. May kanya-kanyang standard ang tao. Kahit ikaw meron din, pero hindi mo dapat inaabot ang standard ng iba, Iha. Standard nila yun kasi kahit anong gawin mo, kung itataas nila ng itataas yun, wala kang mapapala. Ang pagtuunan mo ng pansin ay ang sarili mo, kasi ikaw ang may kontrol sa sarili mo. Ikaw ang may hawak ng kapalaran mo. Ikaw ang gagawa ng sarili mong bersyon na ihaharap mo sa tao. Wala na tayo magagawa sa sasabihin ng iba. Hindi natin hawak ang takbo ng isip nila. At hindi mo na problema kung ang tanging definisyon lang nila ng kagandahan ay ang pisikal na anyo ng tao. Ang isipin mo, ang sarili mo. Kung paano mo mas pamahalin ang sarili mo. Isa pa, Amihan, hindi ka naman pangit. Masyado ka lang nagpapabulag sa kagandahan ng iba kaya nawawalan ka ng pagmamahal sa sarili mo. Tandaan mo,
Magkakaiba ang ganda ng tao, pisikal man o panloob. Ikaw maganda ka sa kalooban at sa anyo. Nako, hindi ka siguro nanonood ng Miss Universe ano? Ang daming sumasali doon na parang kamukha mo, pero maganda naman ang tingin sa kanila ng tao. Kasi ang mga taong ganon, alam nila ang isa pang anggulo ng kagandahan. Dapat sa mga ganong tao ka lang nagfo-focus at hindi sa mga taong ignorante na ang alam lang na ganda ay maputi at sexy. Sa haba ng sinabi ng matanda, napanganga na lamang si Amihan. Hindi ito makapaniwala na may ganong klase ng wisdom pala si Aling Camilla. Akala niya kasi madalas lang itong magbunganga at sumisigaw sa baba. Ang pagmamahal ay nagmumula sa sarili, iha. Kapag mas minahal mo ang sarili mo, hindi ka natatabla ng mga panlalait nila. Basta ang tatandaan mo lang palagi, mabuti kang tao, maganda ka, matalino ka at masipag. Doon ka lamang sa kanila. Sino ba kasing nambubuli sa'yo sa trabaho? Si Jolina? Si Josel? Diyos ko, puro makeup lang naman ang mukha niyan. Tanggalin mo makeup ng mga yan, mukhang paaya ng manok na pasmado. Natawa na lamang si Amihan sa sinabi ni Aling Camilla. Ganon din naman ang matanda. Tinapik na siya nito sa balikat at saka naglakad na rin at umakyat. Kahit na papano'y gumaan na rin ang pakiramdam ng dalaga. Malaking tulong sa kanya na may mga taong handa siyang bigyan ng mabubuting salita. Kinagabihan, habang naglalaba ay kausap ni Amihan ang binatang si Kevin. May ibinalita itong maganda sa dalaga, kaya mas lalong gumanda ang pakiramdam ni Amihan. Totoo ba yan? Diyos ko, ang gandang balita naman yan. Masayang sabi ni Amihan sa kabilang linya habang kausap si Kevin. Oo, totoong totoo. Sinubukan ko kasing lumapit sa mga organization dito sa Benguet. May isang grupo na handang tumulong kina Potpot at Minmin, pati na rin sa iba pa. Dadalhin sila sa isang shelter at doon on time na silang makakakain. Pwede pa rin natin silang dalawin doon. Pero at least, di ba, safe sila doon kasi walang dumadaan na sasakyan doon. Damang-dama ang pagiging masaya ni Kevin habang sinasabi ang mga salitang yon. Napatigil din naman agad si Amihan sa ginagawa niya nang mabalitaan yon. Di bale, Kevin, sa susunod na buwan baka makadalaw na ako dyan. Magpa-file na lang ako ng leave para makita ko sila Potpot at Minmin. Pero Amihan, yung parents mo pala, lagi kang hinahanap sa akin. Ang sinabi ko na lang sa kanila nasa Mindanao ka eh. Baka kasi puntahan ka nila dyan kapag sinabi kong nasa Maynila ka. Eh di ba may business din sila dyan? Pasensya ka na kasi nadadamay ka pa. Pero maraming salamat ha. Babalik naman ako sa amin kapag napatunayan ko ng kaya ko na. Huwag kang mag-alala, kaya ko naman. Sabi niya pa, alam ko naman na kaya mo pa. Ikaw pa ba? O papano? Baba ko na muna tong tawag ah. Pababa na rin ako ng jeep eh. Sige, salamat ha. Malapad ang ngiti ni Amihan ng mga sandaling ito. Burado na ang mga masasamang nangyari sa araw na yon dahil sa good news ni Kevin. Magpapatuloy na sana siya sa paglalaba nang biglang dumating si Jolina at Josel. Inabutan siyang naglalaba roon. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng dalagang si Amihan. Nakita niyang tila nag-aapoy na naman ang tingin sa kanya ng babaeng si Jolina. Ano na naman bang kailangan niyo sa akin? Nananahimik ako, wala na akong ginagawa sa inyo. Mababa lang ang tinig nito habang nakatuon ang atensyon sa mga labahin. Wala kang palag ngayon oh. Wala na si Sir Alfred, si Ma'am Charis na ang kapalit. At alam mo ba kung sino si Ma'am Charis? Sabi ni Jolina na mararamdaman ang pananakot sa boses. Hindi naman ako interesado. Walang ganang sabi ni Amihan habang nagkukusot. Hindi ka pa rin ba interesado kapag nalaman mong tita ko siya? At hindi lang tita, sobrang close pa kaming dalawa. Natatawa pa nitong sabi. Napatigil si Amihan sa ginagawa niya. Aminin man niya o hindi, dumaloy na naman ang kaba sa kanyang kalooban. Batid niya kasi na sa puntong yon, mas lalo siyang pahihirapan ni Jolina. Mas lalong lalakas ang loob ng dalaga na api-apihin siya. Hindi pa ba kayo kontento sa mga ginagawa niyong panlalait sa akin? Hindi ko naman kayo inaano ah. Kailan niyo ba ako titigilan? Tanong niya. Kailan? Titigil lang ako kapag naubos ng irita at pagkainis ko sa'yo. Alam mo kung bakit?
Madalas ka naming pag-awayan ni Romel at ikaw pa talaga ang kinakampihan niya. Baka kasi mas maayos ang ugali ko kaysa sa'yo. Pabulong na sabi ni Amihan. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko pakiusap lang. Naglalaba ako. Wala na ako masusot bukas kaya wag niyo akong guluhin. Hindi pa sana titigil ang dalawang babae kung hindi pa dumating si Aling Camilla. Lumapit ito sa kanila at sinaway sina Jolina at Josel. Kayo nga dalawa, tigilan nyo na si Amihan. Nakita nyo ng busy ang tao, lalapit pa kayo. Pumunta na kayo kung saan kayo pupunta. Pag ako nainis sa inyo, palalayasin ko kayo sa apartment ko. Sabi ng matanda. Umira pa ang dalawang babae nang maglakad na rin yon paalis. Maraming salamat po, Aling Camilla. Buti na lang dumating kayo. Wala kasi ako sa mood pumatol ngayon. Sabi ni Amihan na bahagya pang natatawa. Sa susunod kasi, palagan mo na rin. Naiinis na rin ako sa dalawang yan eh. Huwag kang mag-alala. Pagtapos ng buwan na to, palalayasin ko na ang mga yan. Naku, wag po. Hindi ko na rin naman sila papansinin pa. Naiirita na rin kasi ako sa mga yan. Kain ang kain sa kantin ng anak ko. Ang tatagal magbayad. Mga feeling Reyna ang babaho rin naman ang kilikili. O siya, labas muna ako. Tataya lang ako ng loto. Kapag tumama ako, babalatuhan kita ng 1 milyon. Nagmamadaling makalabas ang matandang si Camilla palapit sa gate. Buntong hininga na lamang ang nagawa ng dalaga. Kinabukasan, may 1 oras pa siya bago ang opisyal na pasok niya, pero nasa mall na si Amihan. Inagahan niya talaga ang pasok dahil gusto niyang mag-window shopping. Nasa 4 na store pa lang ang kanyang napapasukan nang tawagin siya ng isang babaeng tansya niya ay nasa edad 30 pataas. Ngayon niya lang ito nakita, pero nakapagtataka na alam nito ang kanyang pangalan. Bilang paggalang ay lumapit pa rin siya ron. Hello po, ma'am. Bakit niyo po ako tinatawag? At bakit niyo po alam ang pangalan ko? Magalang niyang tanong, pero pinagtaasan siya ng kilay nito. Hindi mo ko kilala? Tanong ng babae. Hindi po. Ngayon lang po kita nakita eh. Sagot niya. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Napatingin din naman si Amihan sa suot nito. Base sa kanyang nakikita, mukhang mataray ito pero disente. Nasaan ka ba kahapon at hindi mo ko nakitang dumating? Halata na sa tinig ng babae ang inis. Pinagtaka naman ito ni Amihan. Po, sino po ba kayo? Pasensya na po kayo, mama. Pinaglinis po kasi ako ng 5 CR kahapon, kaya hindi ko po alam. Dahilan niya. Miss Charis Peñalosa, ang bagong supervisor ng mall kung saan ka naglilinis. Mataray nitong sabi. Agad na yumuko ang dalagang si Amihan nang malaman na yun na pala ang pumalit kay Alfredo. Kinabahan siya bigla, pero sinubukan niya pa ring maging kalmado. Kailangan niyang hindi matakot para hindi siya nito maliitin. Gaya na lang ng ginagawa ng iba sa kanya. Pero mukhang iba rin ang karakas ng bago nilang supervisor. Ramdam ni Amihan ang pagiging mataas nito. Sobrang layo sa dati nilang supervisor na napaka-humble. I'm sorry po, ma'am. Hindi ko po talaga alam na kayo po yun. Kung alam ko lang po, binati ko na po sana kayo kaagad. Tinawag kita dahil may ipalilinis ako sa'yo. Sabi ni Charis. Pero ma'am, hindi pa po ako nakain. Mamaya pa pong 12. Sabi ni Amihan. Mag-early in ka. Ganun lang naman kasimple. Sumunod ka sa akin. Gusto kong ikaw ang maglinis na magiging opisina ko. Bilisan mo! Mabilis na naglakad ang babae. Kahit na hindi pa oras ng trabaho ni Amihan, ay sumunod na lamang siya ron. Ayaw niya rin kasing mabadge at lalo na't unang kita pa lang nila. Isa pa, tita ni Jolina yon kaya baka lalo siyang pag-initan. Pumunta sila sa 3rd floor ng mall. Wala nang gaanong nagagawi doon dahil wala pa namang ganong stores na bukas doon. Pumasok sila sa isang kwarto na may mga dingding na salamin. Ang daming nakatambak na karton doon. May mga laman na kung ano-anong gamit na kailangan niyang isalansan. Linisin mo at ayusin na rin kung saan ilalagay ang mga gamit ko. Sabi ni Charis. Ako lang po. May nakita ka bang kasama mo bukod sa akin? Bakit? May reklamo ka ba? Trabaho mo to, di ba?
Janitress po ako, ma'am. Hindi po ako interior designer. Wala po akong kaalaman sa pagdidesign ng opisina. Napapakamot pa sa ulo si Amihan. Pero mukhang hindi yun nagustuhan ng babaeng si Charis. Sumama na naman ang tingin nito sa kanya. Kung marami kang angal, sana hindi ka na nagtrabaho. Ipapagawa ko na lang ito sa iba at ayoko nang makita ang mukha mo rito. Ayoko sa mga taong tamad at mareklamo. Hindi po. Gagawin ko na po. Sisimulan ko na po. Sabi ni Amihan at agad na binuksan ang isang kahon. Susunod ka rin pala, ang dami mo pang angal. Ayusin mo yan, ha? Hindi ka lalabas dyan hanggat hindi yan maayos. Kapag iniwan mo yung magulo, ito na ang last day mo. Naiintindihan mo? Dilat ang matang sabi ni Charis. Iniwan na siya nito sa silid na yon. Napailing at napahinga na lamang ng malalim si Amihan. Panibagong adjustment na naman kasi ang gagawin niya. Dahil panibagong taon na naman ang magiging hadlang para magkaroon siya ng mapayapang araw. Ginawa na lamang niya ang pinag-uutos ng kanilang bagong supervisor. Dahil marami-raming gamit ang naroon, hindi naging madali sa kanya ang trabahong yon. Mas nahihirapan pa siya ron kaysa maglampaso ng sahig sa buong mall. Bukod kasi sa mabibigat ang ilang gamit, wala rin naman siyang kaalaman kung papaanong ipupwesto ng maayos ang ilang furnitures at decoration sa silid na yon. Hindi niya na namamalaya ng oras. Gabi na pala at hindi pa rin niya natatapos ang dapat niyang tapusin. Kainis. Alas 8 na pala. Hindi ko pa nabubuksan tong iba. Hindi ko rin alam kung tama ba tong pagkakapwesto ko ng sofa table niya. Mukha pa namang maarte ang taong yun. Paano ko gagawin to? Kung humingi kaya ako ng tulong kay Eliza, total sa furniture siya naka-duty ngayon. Kaso baka pagalitan naman ako kapag lumabas ako rito. Wala rin naman akong dalang cellphone. Ay, anong gagawin ko? Bakit ba kasi ako pang napagtripan nitong si Ma'am Charis Pabulong niyang sabi at saka napaupo na lamang sa gilid. Pinagpatuloy niya na lang ang ginagawa niya. Mga ilang sandali pa ay pumatak na rin ang alas 9 ng gabi. Ramdam na ni Amihan na nag-uuwian na ang ibang mga nagtatrabaho sa mall. Sarado na rin ang ibang store sa second floor. Pero hindi niya magawang iwan ang silid na yon dahil alam niyang malilintikan siya kinabukasan. Natataranta na si Amihan. Sa kamamadali niya, nabasag pa niya ang isang vase. Nakakainis. Nabasag ka pa talagang vase ka. Dagdag ka pa sa problema ko Hindi na alam ni Amihan ang gagawin niya. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nasaraduhan. Naiwan siya sa loob ng mall. Hindi na rin kasi umaabot ang guard sa itaas dahil ang pagkakaalam nila ay wala nang nagagawing tao roon. Kabadong-kabado na ang dalaga pero pinipilit na lang niyang kumalma. Dakong alas 11 ng gabi, natapos na niya ang lahat. Nalagay na niya ang lahat ng pang-decorations at naipwesto ng maayos ang mga dapat ipwesto. Sa sobrang pagod, hindi na niya namalaya na nakatulog na pala siya sa sofa. Paggising niya ay alas 7 na ng umaga. Nagmamadali siyang bumangon. May mangilan-ngilang tao na sa mall pero halos lahat ay empleyado lang. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon para sana umalis na agad. Pero paglabas niya, biglang nakasalubong niya sa tapat ng silid ang babaeng si Charis. Maaga pala itong dumating. Kasama nito ang mga manager. Sa tingin ni Amihan, may pag-uusapan ng mga yon sa loob ng opisina ni Charis. Nagulat ang mga yon nang makita siya. Marumi pa ang suot niya, sabog ang buhok at madungis. Para talaga itong naging palaboy. Good morning po mga ma'am and sir. Ako po si Amihan. Naglinis at inayos ko lang po yung opisina ni Ma'am Charis. Buong magdamag ko pong ginawa. Gabi na po ako natapos. Sorry po pero nakatulog po ako sa loob kaya nandito pa po ako. Sabi ni Amihan. Nagkatinginan ng mga manager. Sa lubong ang mga kilay at maya-maya lang ay biglang nagsalita ang mga yon. Miss Peñalosa, is this true? Mag-isa niyang inayos ang opisina mo? Look at this woman. Ang payat niya at mukhang mahina pa. Hindi ka man lang nag-assign ng makakasama niya. Besides, she's a janitress here. Hindi niya trabaho ang pinagawa mo. This is wrong, Miss Peñalosa. Kabago-bago mo pa naman pero bakit ganyan ang ginagawa mo?
Ramdam ang inis sa tinig ng isang lalaking manager na yon. Kita din naman ang kahihiyan sa itsura ni Charis na kung wala lang siguro ang mga manager doon, nasampal na nito si Amihan. Sir, may kasama naman siya kahapon pero umuwi raw agad dahil may emergency. I didn't know na mag-isa na lang siya rito yesterday. Masyado ako naging busy sa lahat ng dapat asikasuhin. I'm really sorry, Amihan. Sabi ni Charis, nilalakyan pa nito ng mata si Amihan para sakyan ang sinabi. Opo, tama po si ma'am. Yes po, may kasama po ako kahapon kaso umuwi agad po. Kaya ako na lang po ang umako. Hindi naman po kami pinilit ni ma'am. Nagmagandang loob po kami na mag-ayos ng opisina niya. No! You, Miss Peñalosa, hindi mo pa rin dapat tinanggap ang offer nila kahit na nagkusang loob sila. Hindi nila trabaho mag-ayos ng opisina. You should know that. Look, pagod na pagod tong babaeng ito. Kapabayaan mo ito, Miss Peñalosa. Baka mareklamo pa tayo ng abuse sa ginagawa mo kapag may nakaalam nito. After the meeting, let's talk about this matter. Yes, I understand, Mr. Ramirez. Naglakad na mga yon papasok sa opisina ni Charis. Katakot-takot naman na tingin ang natanggap ng dalaga mula sa bago nilang supervisor. Yari ako nito. Pero ang cool ng manager na yun ah. Buti pa siya, alam niya na bawal yung pinagawa sa akin. Mukhang siyang head ng mga manager ah. Pareho sila ng apelido ng mama ko. Kamag-anak ba namin siya? Malabo naman siguro. Ang dami namang Ramirez sa mundo. Makaalis na nga, inaantok pa ako. Sabi ni Amihan at dali-dali na rin siyang bumaba. Kinuha niya ang gamit niya sa locker at saka umuwi na rin ng apartment. Hindi siya nakapasok nung araw na yon dahil sumakit ang buong katawan niya. Medyo sumama rin ang kanyang pakiramdam. Sakto rin naman na day off ni Eliza nung mga sandaling yon. Naikwento ni Amihan ang mga nangyari. Maging si Eliza ay hindi rin makapaniwala na pinagawa yun sa kanya ng kanilang bagong supervisor. Sinasabi ko na nga ba't masama rin ang ugali niyang si Ma'am Charis eh. Sa kanya siguro nagmana si Julina. Di ba minsan sa tita may namana ang kasamaan ng ugali? Pero hanip talaga. Ano bang problema nila sa'yo at bakit palagi ka nilang pinag-iinitan? Inggit na inggit siguro sa ganda mo, te. Wika ng babaeng si Eliza. Nasa rooftop sila nung gabing yon habang nagkakape. Hindi ko rin alam. Pero pasalamat na lang ako kanina kasi pinagtanggol ako ni Sir Ramirez. Si Sir Ramirez? Napaayos pa ng upo si Eliza. Oo, bakit? Yun ang head ng mga manager. Buti nga't napagalitan niyang bagong supervisor na yan. Sana matanggal agad. Sabi ni Eliza at pinaglapat pa ang dalawang palad na para bang nagdadasal. Huwag ganyan. Masamang magdasal ng ikalulugmok ng ibang tao. Pero alam mo, kinakabahan ako. Tingin ko, mas lalo akong pag-iinitan ng magtita. Lalo na si Ma'am Charis. Napagalitan siya dahil sa akin eh. Bakit ka naman matatakot? Wala ka namang ginawang masama ah. Sinakyan mo pa nga ang pagsisinungaling niya. Alam mo, sadyang alam lang talaga ni Sir Ramirez na mali yun. Inisang lagok ni Eliza ang kape. Kahit pa, pakiramdam ko tuloy sa mga susunod na araw, mas magiging kalbaryo na ang buhay ko sa trabaho. Isang malalim na paghinga na lang ang kanyang nagawa. Kinakabahan siya sa haharapin niya kinabukasan kapag pumasok siya. Mga bandang 9:00 ng gabi, bumalik na ang dalaga sa kanyang silid. Nakatingin lang siya sa kisame habang nag-iisip ng kung ano-ano. Sa mga nangyayari sa buhay niya, napagtanto niya na talagang hindi nga madali ang buhay sa Maynila. Ang daming hadlang sa kapayapaan na gusto niya. Hindi ito katulad ng buhay niya sa Benguet. Nakakayanin niyang pumikit ng walang iniisip na taong may galit sa kanya. Naisip niya rin tuloy na paano kaya kung umuwi na lang siya sa kanila para matigil na ang paghihirap niya. Pero iniisip niya rin na kapag ginawa niya yon ay mas lalo lang mawawala ng tiwala ang kanyang ama. Hindi siya pwedeng umuwi ng talunan. Dahil kapag ganon, parang pinakita niya lang na hindi niya pa kayang magdesisyon para sa kanyang sarili. Kinabukasan, magaan na ang pakiramdam ng dalaga. Inayos niya ng maigi ang buhok niya. Tinalian niya yon at nilagyan ng ipit na bulaklak. Nakaharap siya sa salamin.
Ngumiti at sinasabuhay na niya ang mga payo ni Aling Camilla. Kailangan niyang mas mahalin ang kanyang sarili dahil yun lang ang tanging paraan para mas makita niya ang sarili niyang kagandahan. Taas noo ang dalaga nang lumabas na siya ng silid. Habang naglalakad sila ni Eliza palabas ng apartment, nakatingin sa kanya ang mga nadadaanan nila. Nagtataka at namamangha sa pinapakita niyang kumpiyansa. Te, sobrang taas ng chin mo. Malapit ka nang tumingalab eh. Para kang giraffe. Kapag sinabing taas noo, hindi ganyan. Diretso lang ang tingin mo. Pero dapat ipakita mo sa mga mata mo na matatag at matapang ka. Hindi ganyang parang may sakit ka. Natatawang wika ni Eliza habang naghihintay sila ng masasakyan. Ay, ganun pala yun. Natatawa ring tugon ni Amihan. Mag-aalas 11 na nang makarating sila sa mall. Late na sila ng halos 1 oras dahil sa mga nagbanggaan na sasakyan. Pagpasok, naghiwalay na rin sila ng landas ng babaeng si Eliza. Si Amihan naman, pupunta na sana siya sa quarters nila nang salubungin naman ito ni Aling Belinda. Nababahala ang mukha nito kaya bigla ring kinabahan si Amihan. Amihan, pinatatawag ka raw ni Ma'am Charis. Nang marinig yun ng dalaga ay agad itong nabahala. Naisip niya agad ang nangyari. Natataranta siya. Takot siyang mawala ng trabaho kaya ganun na lamang ang kaba niya. Matapos niyang iwan ang gamit niya sa quarters nila, ay nagtungo na rin siya sa opisina ng kanilang supervisor. Pagpasok pa lang niya, sinalubong na agad siya ni Charis. Tila nagbabaga ang mga mata nito sa sobrang galit. Magsasalita pa lang sana si Amihan, ay lumapat na sa mukha niya ang palad ng babae. Napahawak agad siya sa pisngi niya dahil sa gulat. Biglang tumulo ang kanyang luha. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Gulat na gulat si Amihan dahil akala niya kakausapin lang siya ng kanilang supervisor. Alam mo bang dahil sa ginawa mo ay nasa alanganin ngayon ang posisyon ko? Kung hindi ka sana nagpaabot sa mga manager, lalo na kay Sir Ramirez, hindi sana ako mapapagalitan at hindi sana ako magmumukhang masama. Alam mo ba kung ilang taon kong pinaghirapan kung nasaan man ako ngayon? Wala kang alam! Ma'am, hindi ko naman po kasalanan na inabot na ako ng umaga. Mag-isa lang po ako. May mabibigat pa pong gamit na kailangan kong ipwesto ng maayos. Tapos, iniba-iba ko ulit yung mga forma nila kasi minsan hindi maganda yung ayos ko. Wala po akong alam sa interior designing kaya kung ano-ano na lang ang ginawa ko. Kung kumuha po kayo sana ng mas malakas at mas may alam, hindi po sana mangyayari to. Hindi po sana malalaman ng mga manager na inutusan niyo ako mag-isa. Sinakyan ko na nga po yung kasinungalingan na sinabi niyo sa kanila eh. Paliwanag ng dalaga. At ngayon ako pang sinisisi mo? Ako pa talagang may kasalanan? Kung ginawa mo lang sana ng maayos ang trabaho mo, di sana hindi ako napahamak. Ma'am, hindi ko po yung trabaho. Kailangan mong maging flexible. Hindi porket janitress ka lang at maglilinis ka lang. At ito pa ito pa ang kinabubwisit ko sa'yo. May isa kong gamit na nawawala rito. Wala yung vase. Ninakaw mo, no? Dinuduro-duro pa ni Charis ang dalaga. Hindi ko po ninakaw yun, ma'am. Nasaan? Nasaan ang vase? Ilabas mo! Kasi, ma'am, Ano? Nabasag ko po. Nasagi ko po kasi. Sorry po. Sa sinabing ito ng dalaga ay parang sandaling nasiraan ng bait si Charis. Sobrang sentimental kasi para sa kanya ang vase na yon. Nabasag mo? Nanlilisik ang matang tanong ng supervisor. Sorry po, hindi ko naman po sinasadya. Nanginginig pa ang tinig ng dalaga. Pero tuluyan ang sumabog ang babaeng si Charis. Binasag mo? Hindi mo ba alam kung saan pagaling yon? Bigay pa sa akin yun ng lolo ko tapos binasag mo? Binasag mo ang vase na isa sa pinakamahalagang bagay para sa akin! Binasag mo! Nanginginig na sa takot ang dalagang si Amihan sa mga sandaling ito. Napasiksik na lamang siya sa gilid at parang hindi nito kayang tingnan sa mata ang kausap niyang si Charis. Nasa aktong lalapit na naman sana sa kanyang supervisor para saktan siya.
Buti na lang ay bumukas ang pinto at sumilip ang lalaking si Romel. Good morning, ma'am. Narito po yung papers na pinabibigay nila Sir Ramirez. Sabi ni Romel. Akin na yan. Tapos dali mo na tong si Amihan sa labas. Baka kung ano pang magawa ko sa maitim na babaeng to. Padabog na kinuha ni Charis ang mga papel at saka tinignan ng masama si Amihan. Sabay na silang lumabas ni Romel. Naiyak-iyak pa ang dalaga habang naglalakad sila. Nag-alala naman sa kanya si Romel dahil doon. Huminto muna sila sa gilid. Hinawakan ng binata ang magkabilang balikat ni Amihan at nagtanong. Amihan, anong ginawa sa'yo ni Ma'am Charis? Tanong ni Romel. Umiling-iling lang ang dalaga. Hindi nito kayang magsalita sa mga sandaling yon dahil hindi pa rin ito makamove on sa ginawa ng supervisor sa kanya. Ay naku, una pa lang alam ko ng kaugali ni Jolina yung tita niya eh. Hindi na ako nagtaka. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko na talaga makipag-iwalay kay Jolina noong nakaraan. Kaso bigla namang dumating tong si Ma'am Charis. Kaya hindi muna ako nakipag-break. Kasi kapag nakipag-break ako, baka magsumbong sa tita niya at baka bigla naman akong tanggalin. Sige na, pumunta ka na sa quarters nyo. Magpahinga ka na muna ron saglit. Tapos mag-duty ka na para malibang ka naman. Sabi ni Romel. Naglakad na rin paalis ang binata. Habang si Amihan naman ay napabuntong hininga na lang din. Hindi pa siya nakakalayo sa pinanggalingan niya ay biglang natanaw niya si Jolina at Josel na paparating. Galit na galit ang mukha ni Jolina. Para itong toro na handang-handa ng sumugod. Walang iya ka? Kaya pala wala ka sa quarters nyo ay nakipagkita ka sa boyfriend ko? Sinampal ni Jolina si Amihan ng malakas. Napaupo ang dalaga sa sahig dahil sa impact. Nagkataon pa na wala ng tao sa parting yun ng mall. Kaya walang mahinga ng tulong si Amihan. Wala naman kaming ginagawang masama, Jolina. Anong wala? Kitang-kita ko. Hinawakan ka pa niya sa magkabilang balikat mo at nag-usap kayo ng malapitan. Ako pa talaga ang niloko mo? Tandaan mo to, Amihan. Gagawin kong lahat para matanggal ka rito. Para mawala ka ng salot ka sa relasyon naming dalawa. Gigil na naglakad si Jolina. At inirapan pa siya ni Josel bago rin ito umalis. Naiwan na lamang si Jolinang umiiyak. Nasa 3 minuto yata siyang nakaupo lang sa sahig. Nang medyo may masmasan, bumalik na siya sa kanilang quarters at nag-ayos. Nakita pa siya ni Aling Belinda at nagtaka kung anong nangyari sa kanya. Mabilis na lumipas sa mga oras. Nagtrabaho pa rin ang dalaga kahit na parang lumilipad ang utak niya. Tulala lang siya habang naglilinis. Nang mag-break time na, mag-isa siyang pumunta sa food court. Hindi niya kasama si Eliza noon dahil iba ang oras ng break time nito sa araw na yon. Pagkatapos niyang kumain, dahil may natitira pa naman siyang oras, naglakad-lakad na muna siya. Dinala siya ng kanyang paa sa entrance ng mall. Naisipan niyang umuwi na lang sana pero naalala niyang hindi pa pala tapos ang kanyang duty. Napukaw ng isang matanda ang atensyon niya. Nakita niyang kinakausap yun ng gwardya. Agad namang lumapit doon si Amihan para alamin kung ano ang nangyayari. Pinagtitinginan na rin kasi yon ng mga tao. Kuya Guard, ano pong gusto ni nanay? Tanong niya sa guard. Kasi ma'am, gusto niya pong pumasok, kakain daw. Baka kasi po pagalitan ako ng supervisor natin at ilang manager eh. Alam niyo naman ma'am na matapobre yung supervisor natin. Baka po mapahamak ako. Sabi ng gwardya ng pabulong. Sige na po, ako na pong bahala. Kung sakaling magalit man po sila, ako na lang po mananagot. Hindi po talaga pwede ma'am. Pinagbabawal po talaga magpapasok ng... Nang madungis? Ano naman kung madungis? Hindi naman siya yayakap ng tao. Hindi naman siya mananakit. Kakain lang po siya. Hindi ka po ba naaawa sa kanya? Wala ka po bang nanay o lola? Huminga ng malalim ang gwardya. Dahil na rin naawa ito at nakakaharang na rin sila sa entrance, pinayagan na lamang ito ng lalaki. Basta ma'am, labas ako dyan kapag nagalit ang matataas sa atin ha. Tumango na lang si Amihan at nagpasalamat. Inalalayan niyang makapasok ang matanda. Sinamahan niya itong pumasok sa food court. Mababait naman ang mga staff doon kaya hindi siya nahirapang dalhin doon ang matanda. Iha, ito lang ang perang dala ko eh. Kakasya ba ito pambili ng pagkain?
Tanong ng matanda nang ilabas nito ang mga baryang nalimos sa labas. Huwag na po kayo mag-alala, nanay. Ako na pong bahala sa pagkain ninyo. Sigurado ka ba? Diyos ko, nakakahiya naman. Mangiyak-ngiyak na sabi ng matanda. Ayos lang po. Dito lang po kayo. Bibilan ko po kayo ng pagkain, ha? Lumapit na rin ang dalaga sa counter para umorder. Nakangiti sa kanya ang mga staff sa food court dahil sa pinakita niyang kabutihan. Wala rin siyang kamalay-malay na sa mga sandaling yon, nakikita rin pala siya ni Mr. Ramirez, ang head ng mga manager ng mall na yon. Nakakain ng matiwasay ang matandang pulubi. Pagkatapos, tutal ay may natira sa mga sinahod niya, binilhan na rin niya ng damit ang matanda. Nako, sobra-sobra naman itong tinulong mo sa akin, iha. Teka, ano ba ang pangalan mo at bakit napakabait mo naman? Amihan po ang pangalan ko. Kayo po? Aling Miranda ang tawag sa akin ng mga nakakakilala sa akin. Taga dyan lamang ako sa likod ng mall. Kaso wala naman na akong matinong bahay dun eh. Kaya kung saan-saan lang ako natutulog. Paliwanag ni Aling Miranda. Sa puntong yon ay nahabag ang kalooban ni amihan sa matanda. Dito nabuo ang kaisipan niya na kapag nagkaroon na siya ng sariling yaman, bukod sa mga aso at pusa, ang mga katulad ni Aling Miranda ang tutulungan niya. Hinatid na ni amihan si Aling Miranda sa labas. Buong akala ni amihan ay magiging maayos na ang lahat. Pero nakarating ang nangyari kay Charis. Kaya bago umuwi ang dalaga ay pinatawag na naman ito ng kanilang supervisor. Pagdating ni amihan sa conference, nagtataka siya kung bakit naroon ang lahat ng mga janitress, mga sales lady at salesman. Kinabahan si amihan. Pakiramdam niya, gusto talaga ni Charis na ipahiya siya sa lahat. Sis, anong nangyayari? Pabulong na tanong ni Eliza na naroon din. Hindi na nakasagot pa ang dalaga nang magsimula ng magsalita si Charis sa harapan. Lahat kayo ay laging pinaaalalahanan na sa kahit anong oras, panatilihin natin ang kalinisan at kaayusan sa trabaho natin. Dahil iba-ibang tao ang nakakaharap natin. Hindi pwedeng marumi tayong haharap sa kanila. Kanina, isang sumbong ang nakarating sa akin. Mayroong pinapasok na gusgusin dito sa mall. At sa kasamaang palad, may nagreklamong tao dahil doon. Amihan, dahil sa ginawa mo, isang VIP customer natin ang hindi na tumuloy sa pamimili ng mga mamahaling bag at alahas. Nawalan sila ng gana dahil sa amoy ng matandang ipinasok mo rito kanina. Ang taong yon ay isa sa regular VIP customer natin na malaking kawalan. Kaya dahil sa ginawa mo, nagdesisyon ako at ang ilang manager na alisin ka bilang parusa. Kung mananatili ka rito at lagi ka magpapapasok ng taong hindi naman dapat nandito, marami pang mahalagang customer ang mawawala na ng gana sa mall na ito. Amihan, kunin mo na mga gamit mo. Wala ka ng trabaho. Pero huwag ka mag-alala, dahil babayaran ka naman sa pagtanggal namin sa'yo. Saad ni Charis. Pero ma'am, tinulungan ko lang naman po yung matanda dahil gutom na gutom po siya. Hindi po ba kayo naawa sa kanya? Mangiyak-ngiyak na wika ni amihan. Kahit na ano pang dahilan mo, ang desisyon ay final na. Sige na, lumabas ka na at magsisimula na kami mag-meeting. Ang mga janitress at janitor lumabas na rin. Matira ang mga gwardya at mga sales clerk. Walang nagawa ang dalaga kundi ang maluha na lamang dahil sa pagtanggal sa kanya. Hindi niya na alam ang gagawin niya dahil tingin niya, yun na lang ang trabaho na kaya niyang gawin. Hindi niya alam kung may tatanggap sa kanya dahil na rin sa itsura niya. Habang nasa labas siya ng conference room habang umiiyak, isang matangkad na lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi pa naman ito katandaan. Moreno din at may pagkakulot din. Pag-angat niya ng tingin ay si Mr. Ramirez pala yun. Mr. Ramirez? Bakit ka umiiyak? Hindi ka dapat umiiyak. Wala kang ginawang masama. Maganda ang ginawa mong pagtulong. Pero kung maganda po ang ginawa ko, bakit po kayo pumayag na alisin ako? Kayo po ang head manager, di ba? Tanong ni amihan.
Sino nagsabi na pumayag ako? Ako lang ang nag-iisang hindi pumayag na alisin ka. Wala akong nagawa dahil nagkaisa sila. Hindi ka dapat umiiyak. Sa'yo ang lugar na ito kaya dapat ipakita mong mas mataas ka sa kanila. Sabi ni Mr. Ramirez na ikinalito naman ni Amihan. Ano pong sinasabi ninyo? Nung nakaraan pa kita kilala. Ngayon lang tayo nagkita pero lagi kitang nakikita sa mga larawan na nilalagay ni Ate Amira sa social media. Nang makita ko ang resume mo, doon ko napatunayan na anak ka ni Ate Amira. Pamangkin kita. Anak ka ni Bayaw, ni Kuya Amando. Teka, naguguluhan po ako. Tito kita, sir? Wala ka ba talagang alam na ang mall na ito ay pagmamay-ari ng papa mo? Na pinapamanage niya lang sa akin habang hinihintay ka makapagdesisyon? Amihan, ikaw ang magmamana ng mall na ito balang araw. Nanlaki ang mata ni Amihan sa mga sandaling yon. Masyado siyang nawiwindang sa mga nangyayari. Wala kasi talaga siyang ideya sa mga negosyo ng tatay niya. Dahil kasi sa pagiging hindi niya interesado sa business, hindi niya na nabantayan na marami na palang negosyo ang kanyang ama. At isa na nga rito ay ang mall na ilang taon na ring lumalago dahil kay Mr. Ramirez. Parang mabubuwang na si Amihan sa kakaisip sa mga nangyayari. Pero mas lalo pa siyang nawindang nang maramdaman niyang nasa likuran na niya ang kanyang ama at ang kanyang ina. Papa, Mama, ang tagal ka naming pinapahanap, anak. Mabuti naman at nandito ka lang namin nakita. Sabi ng kanyang ina na si Amira. Nakasuot pa ang dalawa ng ipinagmamalaki nilang kasuotan ng mga igurot. Halika, Amihan. Ipapakita natin sa kanila kung sino ang inaapi nila. Sabi naman ni Amando na mararamdaman ang galit sa tono ng pananalita nito. Pumasok sila sa conference room. Agad namang napatigil ang speaker sa pagsasalita. Napatayo rin si Charis at ang ilang manager na nagkaisa para tanggalin si Amihan. Excuse me, Sir Ramirez, pero sino po ang kasama ninyo? Tanong ng lalaking speaker sa kanila. Patuloy lang sa paglapit si Amando at Amira hanggang sa makarating na ito sa harapan. Si Amihan naman ay nanatili lang sa gilid katabi si Mr. Ramirez. Padabog na inagaw ni Amando ang mic sa lalaki. At tumingin ito ng masama sa mga manager at kay Charis. Kayong lahat, pati ikaw na supervisor ka. Ayoko nang makikita ang pagmumukha nyo sa mall na ito mula ngayon. Naiintindihan nyo ba ako? Wika ni Amando. Excuse me, pero sino po ba kayo at bakit kayo nag-i-interrupt sa meeting namin? Tanong naman ni Charis. Naglakad si Amira palapit kay Charis. Tumingin si Amira ng masama dito. Kami lang naman ang may-ari ng mall na ito. At yang inaalipusan yung si Amihan, ang nag-iisang anak namin. Sa sinabing ito ng ina ni Amihan, ay parang matutumba sa kinauupuan ng mga manager at si Charis. Gulat na gulat sila sa revelasyon na parang sumasampal sa kanila. How dare you nasaktan ng unikaihan namin? Kahit na isa sa inyo, wala kayong karapatan. Hindi namin pinalaki ng maayos yan para lang saktan at tapakan lang ninyo. Kaya kayong lahat, lalo ka ng babae ka, tanggal na kayo ngayon! Pasigaw na wika ni Amira. Pagkatapos magsalita ng mga magulang ni Amihan ay agad na rin silang umalis. Nagtungo ang mag-anak sa iisang pribadong silid at dito na siya kinausap ng kanyang mga magulang. My God, Amihan. Bakit naman hindi mo sinabi sa amin na dito ka pala nagtrabaho? Eh di sana, hindi na nangyari ang lahat ng to sa'yo. Inabuso ka patuloy ng mga taong yon. May halong inis na wika ng kanyang ama pero mararamdaman din ang pag-aalala nito. Papa, hindi ko naman alam na atin to eh. Ang gusto ko lang naman ay makapagtrabaho para may sarili akong pera. Para hindi ako aasa sa inyo. Gusto ko lang naman mamuhay ng sarili ko. Papa, Mama, gusto kong malaman kung anong buhay ang meron sa labas ng comfort zone ko. Sabi ni Amihan. Naiintindihan ka naman namin, anak. Kung hinintay mo lang sana kami, papayagan ka naman namin eh. Pero hindi namin nagustuhan ang nangyari sa'yo rito. Kung alam lang namin na dito ka nagpunta, hindi mangyayari to sa'yo. Hindi namin nahayaang inaapi ka nila dito dahil ang kakaiba ang pinagmulan natin.
Sabi naman ng kanyang ina na si Amira. Napag-isip-isip ko na tama ka, anak. Malaki ka na. May sarili ka ng buhay kaya dapat hindi na kita pinipilit sa mga bagay na ako lang naman ang may gusto. Kaya napag-usapan namin ng mama mo na pabayaan ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin. Abutin mo ang mga pangarap mo, magpakain ka ng aso at pusa hanggang sa gusto mo. Nandito kami ng mama mo para suportahan ka. Basta anak, huwag mo lang kami iwan. Nababaliw kami ng mama mo sa kakaisip kung ayos ka lang ba. Lumapit sa kanya ang kanyang ama at hinawakan siya sa magkabilang balikat sabay ngumiti. Papa, Mama, ang hirap mabuhay mag-isa. Ang hirap ng buhay dito sa Maynila kapag wala kang alam sa buhay. Pero Papa, masaya ako kahit na ganun. Kasi kahit na nahirapan ako, kahit na may mga taong nang-aapi sa akin, masaya ako kasi naranasan kong maging malaya at gumawa ng mga desisyon para sa sarili ko. Kaya anak, bumalik ka na sa amin sa Benguet. Ituloy mo ang gusto mong gawin. Handa ka naming suportahan. Dagdag pa ng kanyang ina. Papa, Mama, ang sabi sa akin ni Tito kanina, ako raw ang magmamana ng mall na ito. Papa, gusto ko na pong maging negosyante. Kinagulat ng mag-asawang sinabing yun ng dalaga. Hindi makapaniwala ang mga ito na nagbago na lang bigla ang kanyang isip. Pero, paano ang pangarap mong tulungan ng mga aso at pusa? Tanong ng kanyang ina at tinawakan pa ang kanyang pisngi. Sila po ang dahilan kung bakit gusto kong maging kagaya nyo, Papa at Mama. Kapag naging negosyante ako, maglalaan ako ng para sa mga hayop at para sa mga matatandang kagaya ni Aling Miranda. Papa, Mama, sana payagan nyo akong gamitin ang pagiging negosyante na tumulong sa kanila. Nagkatinginan na mag-asawa. Ngumiti ang mga yon bilang tugon sa kagustuhan ng kanilang anak. Matapos ang pag-uusap na yon, lumabas na rin sila ron. Kinausap ni Amando si Mr. Ramirez at tuluyan na nga nilang inalis sa trabaho ang mga manager na nagkaisang alisin si Amihan. Isinama na rin nila si Charis, pati si Jolina at Josel na nambubuli sa dalaga. 1 buwan lang ang nakalipas, maayos na ulit ang pagpapatakbo sa mall. Iba na ang mga namamahala. Habang si Amihan naman ay unti-unti na ring inaaral ang tungkol sa pagiging negosyante. Habang nasa loob ng sasakyan, kasama ni Amihan ang kaibigan na si Eliza na hanggang sa mga sandaling ito, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Grabe naman sis, naloka ako sa revelasyon talaga. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na anak ka pala ng mayamang negosyante. Parang pelikula. Uy, huwag mo kong kalimutan Ma'am. Pabirong sabi ni Eliza. Ano ka ba? Bakit naman kita kakalimutan? Ikaw ang naging sandalan ko sa mga nangyayari sa buhay ko Nakangiting wika ng dalagang si Amihan. Maya-maya lang ay nakarating na rin sila sa apartment. Nakita pa nila ron sina Jolina at Josel. Nakasimangot ang mga yon na nakatingin sa kanila habang bitbit ang mga gamit. Yun na rin pala ang araw na pinalayas na sila ni Aling Camilla. Nakasalubong nyo ba'y 2 lukaret sa labas? Ayun, pinalayas ko na. Mga siraulo Sabi ni Aling Camilla nang puntahan ito ng 2 dalaga. Aling Camilla, maraming salamat po sa pagpapatuloy sa akin dito. Pati na rin po sa mga wisdom niyo sa akin. Sabi naman ni Amihan. Masaya ako na naging matatag ka, Iha. Lagi mo lang tatandaan ang mga sinasabi ko, ha? Maganda ka at matalino. Mamimiss kita, Iha. Dalaw ka rito minsan, ha? Niyakap na lamang ni Amihan ang matanda. Pagkatapos mahakot ng mga gamit, umalis na rin sila ron. Mula noon, nagsimula na rin ang dalaga sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi madali ang inaaral niya, pero pinipilit niyang matutunan yon. Gusto niya kasi talagang maging maalam na negosyante para matulungan niya ang mga gusto niyang tulungan. At matapos lang ang 1 taon, natupad na nga ang lahat ng gusto niyang mangyari. Nang manahin na niya ang mall mula sa ama.
Nakapagpatayo rin siya ng shelter para sa mga hayop na pag-alagala sa lansangan. Sina Potpot at Minmin, nabigyan na rin niya ng magandang tirahan. Habang si Kevin naman ang naging katuwang niya sa pamamalakad sa shelter. Samantala, nagpatayo rin siya ng tirahan para sa mga matandang katulad ni Aling Miranda. Lahat ng iyon ay matagumpay niyang naisakatuparan dahil na rin sa suporta ng mga taong nagmamahal sa kanya. Dahil sa mga taong tanggap sa kung ano man ang kanyang anyo, ang kanyang pinagmulan, at sa kung ano ang kaya niyang gawin bilang isang babae. Sa ngayon, masayang tinatamasa ni Amihan ang buhay niya bilang may-ari ng isang mall. Hindi na niya kailanman hinayaan na may taong makapasok sa buhay niya na gaya ng kanilang supervisor at nina Julina at Josel. At kung sakali mang dumating ang araw na may manggulo ulit sa kanyang buhay, hinding-hindi na niya uurungan ang mga yon. Taas noon niya itong haharapin at ipagmamalaki kung sino at ano siya. Wakas!